Kung gusto mo mag-photography, tapos may trabaho ka, huwag ka muna mag-resign. Parang tignan mo muna kung yung photography. Kasi ako sinerte lang ako eh. Paano kung hindi? Nag-resign na ako, wala pa akong ano. Pag sumali ka ng Accenture Photography Club, attend ka ng workshop, libre pagkain. libre pagkain. Sarap, di ba? Matinda ko. Tapos yun, from there, doon nagsimula. Doon nagsimula. Si Sir Jason, Oo. yung nagkwento siya, parang sabi ko, grabe yung kwento niya. Yung parang na-inspire ako. Sabi ko parang, seryoso ba? Parang dati nakatira ka lang sa may naglalakad na daga. From this, kaya mo magpunta doon? Talaga ba? Dahil sa wedding. Dahil sa wedding, kaya bang bumago ng buhay niyan? Hindi naman ibig sabihin na nakapesto ka, magiging relax ka na. Kasi yung tinanim mo dati, isang puno lang yun eh. Eventually, ilan lang ng bunga ng isang puno eh. Kahit may puno kang hitik yung bunga, tanim ka pa rin. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marby de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ng isang wedding and travel photographer, music lover, at isang idol natin sa industriya. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Pepe Fernandez. You know? Grabe naman yun, boss. Parang muntik ako maiyak sa intro mo. Formal-formalan lang tayo. Parang ang pogi ng introduce mo sa akin. Siyempre, pogi ka naman. Huggable Pepe nga. Kamusta pare? Anong balita? Anong nangyayari ngayon sa buhay mo? Wala eh. Actually, medyo itong March, medyo nag-subside na yung kalmado. May ilang wedding, tapos pahinga. Parang pahinga, galing peak season. Buti nga na kita kasi lahi ka na sa ibang bansa di ba? Medyo recently, nagkakataon, no? Parang nag-uusap tayo, parang wrong timing. Pero, ayun, buti na isingit mo pa ako. Kasi, napagtagpo. Oo. Siyempre naman, ikaw naman yung isa kayo sa mga first option natin pagdating sa podcast. Kasi parang, ang galing mo magsalita, Paps eh. Tsaka syempre, gusto kong i-bash ka kasi like ka ng babash. Ang sarap kasi manood eh. Parang talagang pag wala akong ginagawa, halos lahat ng episode, Monochrome, pinapanood ko talaga. Tapos yung mga hindi ko napanood kasi may wedding, ginagawa akong pampalipas oras. Sarap. Sabi nga nila pagka nagtatrabaho daw, nag-layout, yan. Imbes na music daw yung pinapakinggan nila. Totoo. Yung podcast na lang. Totoo. Pero, kailan ba yung alis mo? Meron Next ka ba? week. Next week. Sa Monday. Ayan. Ito, promote mo yung yung mga... Sa Monday, alis ako sa Monday, 1 week ako sa Japan. Tapos, uwi lang dito. May 2 wedding tsaka isang prenup. Tapos, wedding ng tropa natin, wedding. Sagada. After ng Sagada, pag uwi, lipad ako US. Grabe naman yung schedule na yun. Tapos, balik ako ng May. May na. Anong gagawin mo sa US? Shoot pa rin? Magsushoot. May biglaang, sobrang biglaan lang nun. Biglaang booking ng wedding. 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 Normally pare, pag aalis ka, magsushoot ka sa ibang bansa, ano yung sinushoot mo? Family portrait? Or kung ano-ano lang, kung ano-ano yung nakaschedule lang? Iba-iba. Pero yung sa experience ko nagsisimula pa lang ako makakuha talaga ng wedding. So parang trinabaho muna natin siya, nag-start tayo ng mga prenup, tapos family portraits ang marami ron. Ayun nga, di ba? Mga 1 to 2 hours family portraits. Meron na akong shoot nung last punta ko October, nasa New York ako. Ang shoot ko, first birthday, pre-birthday portrait. Pinay couple. Tapos yung anak nila nag 1 year old. Shoot nila Filipiniana team. Doon lang sa backyard nila. 30 minutes, 45 minutes. Tapos na. US yan. Sa New Jersey. Paano yun? Pag nasa US ka bro, kasi di ba malaking state yan eh. So halimbawa, dito ka sa New York, so naka-schedule yun, kukuha ka naman. Paano ka nakakuha ng client? Feeling ko nagbunga din yung pagiging medyo yung mga nataniman natin before na mga naging kaibigan natin, mga past clients, tapos relatives, mga classmate ng high school, college, ganyan. So, ang ginagawa ko, kung meron akong travel, it's either for work or for leisure, ginagawa ko ng poster.
Poster. May trabaho man ako doon o wala. Basta alam ko na kung anong date ako pupunta. Actually, minsan kahit di ko pa alam yung date. Parang yung projection pa lang, gagawan ko na ng poster. Tapos ipopost ko na. Yung mga kilala ko doon na talagang kamag-anak ko na hindi naman hassle sa kanila, pa-share naman. Ganyan. Tapos yung iba, nakikita lang nila, sinishare naman nila sa Facebook, mga dito rin base. Pero may mga kamag-anak doon. Sa abroad, So, minsan may makukuha, minsan wala. Imagine mo, no? Parang ang daming nagsisiksikan dito sa Pilipinas. Actually. Ng mga photographer. Maganda pala yung market abroad. Maganda. Diba? Parang para sa akin, parang nakuha mo yung market na yun eh. Kasi halos every month, umaalis ka eh. Minsan sadya, minsan hindi. Paano sadya? Minsan sinasadya ako, like, kasi di ba nakikita na natin ako kasi naka-Excel file yung bookings ko eh. Nakikita na natin yung mga buwan na medyo may 3 linggo na bakante. Before, ang ginagawa ko dyan, tinitignan ko yung mga malalayo pang weddings. Tapos, hindi naman Fino-force, kinakausap ko na sila, sinasabi ko, maluwag ang dates ko ng ganitong month. Gusto nyo na mag-schedule ng prenup? So, yun yung pang butas ko dun sa mga araw na walang shoot. So, pero prenup abroad? Prenup dito. Dito sa Pilipinas. Pero kapag yung sobrang layo pa talaga, like December pa, March, hindi naman magpre-prenup ng March yan. O kaya ng April. Parang yung iba siguro, So, 3 weeks, wala kang gagawin. Backlogs, ganito, ganyan. So, tinitignan ko anong meron sa US. Kunyari, US, ano bang panahon sa US ng April? Kasi ayoko magpunta sa kahit na anong bansa na mainit. Summer, So, syempre, gusto natin medyo... nakita ko may photo ka pa sa snow, nakaubad eh. Kaya wala tayo niyan eh. So, ina-enjoy natin yan. So, ginagawa ko, titignan ko anong meron dun sa US ng ganito, April. Playoffs. Playoffs, NBA final. Di ba? Para second round, third round ng playoffs. So, titignan ko kung ano. Tapos, may mga kamag-anak din kasi ako doon. So, malaking bagay yun kasi yung meron kang titiran. Yung titiran mo kung mag-uupa ka, di ba? Kung mag-Airbnb ka or mag-hotel talo ka na medyo mahal. So, minsan ginagawa ko, unwind na rin. Minsan ang purpose ko lang talaga, magbakasyon din. Tapos sumisingit na lang yung trabaho, no? Sinisingit na lang yung trabaho. Tapos, pero may minsan ba na biglang bakasyon lang yung punta mo pero napalitan ng puro trabaho? Meron. Nung last kong September last year. Nasa New York ako. Ang purpose ko noon manood lang ng concert. Concert na? September. Weezer. Nakita ko yun. Favorite band ko talaga siya growing up. So that was September 11. Sakto pa yung date. Sabi ko, 30th anniversary ng album nila. Tapos yung date, September 11, which is 9/11. Oo nga, no? Yung Twin Tower, di ba? Yung attack nung di ba? So sabi ko, baka may something sila. Tapos Madison Square Garden. Medyo pangarap ko ding makapunta dyan. So sabi ko, tapos wala akong gagawin na September. Last year, walang September ko, maluwag. Tinignan ko yung ticket, parang kaya. So yun, nag-book ako 2 weeks na trip. Na stay. Nakakita rin ako ng low-cost airfare din. Tapos supposedly, manood lang ako ng concert, bisitahin ko lang yung tita ko. Anong state to? New Jersey. Pero one bus from New York, mga 25 minutes, 20 minutes. Tapos, gumawa akong poster. Before? Dito pa lang. Nung bumili na ako ng ticket, ginawan ko na siya ng poster. So, nung ginawa ko ng poster, all of a sudden, biglang may mga inquiries. Mga family portrait, prenup. Tapos yun, biglang as in, wala akong naging bakanting kahit na isang araw. Dire-diretso trabaho. Dire-diretso. May mga friends ako na gusto makipag-meet, hindi ko na na-meet. Hindi mo naman na-meet. Pero nakapanood ka naman ng concert. Napanood ko yung concert, tapos nakapanood ng Broadway show kahit papaano. Yung mga bass doon, sila Jervy, na-meet ko. Ayun nga, di ba? Nakita ko nga sila Jervy. Nakita kami. Kamusta si Jervy? Okay naman. Mabait pa din. Okay naman. Pero yun nakakatuwa, no? Kasi parang, ang galing, no? Kailangan mo lang pala talagang mag-market, mag-post ng poster or sabihin mo lang kung pupunta ka rin sa bansa na yun para makakuha ng kliyente. Ganun ako nag-start Ganun ako nag-start ng international shoot Dati, wala naman Dati, sabi ko,
parang pinanalangin din natin yan eh. Parang, kasi iba talaga. Parang doon yung aesthetic, iba talaga. Kahit, yung kalsada doon, tsaka kalsada dito, iba. Totoo. Di ba doon? Tapos, yung kultura kasi, parang makikita mo, puti yung mga naglalakad. Parang, alam mo kaagad na ibang. Tapos yung ulap nila, iba. Quality of light nila, iba. So, kahit kalsada, ang sarap mag-shoot. So, sabi ko, mabigyan lang ako ng isang chance makapag-shoot abroad. Hindi ko sasayangin. Hindi mo sasayangin. Natatandaan mo ba yung yung first mo na lipad abroad na kliyente na shoot na wedding? Or prenup? Yung pinakauna kong shoot abroad, prenup Hong Kong. Hong Kong. Pero hindi yun nag-book sa akin yung client, nilipad ako. Yun kasi ako, yun yung ultimate goal. Yung ibubook ka ng client, yes. babayaran niya lahat, magbubook siya ng airfare, accommodation, food, bayad ka pa. Yun yung ultimate, yun yung goal. Pero hindi naman kasi ganun kaagad eh. Yes. Na parang gusto ko mag-shoot abroad, ganun kaagad. Hindi eh. So ako, naalala ko, si Mrs. nag-aya. Sabi niya ganun, parang, dalhin naman natin yung anak ko, si Isla yung name. Dalhin naman natin si Isla sa Disneyland. Disneyland, Hong Kong. Hong Kong. So, nag-book kami. Tapos, ginawa ko ng poster. So, wala nagbo-book. Tapos, merong isang ang nagturo sa akin nito si Herwin ng Forever Mine. Forever Mine. Meron kaming client, siya yung video, ako yung photo. Dubai base. So, ang una kong shoot yung sa Hong Kong, pero yung unang nag-book yung taga Dubai. Yung Dubai base, both yung couple, Dubai base. Miniting namin ni Herwin. Ang galing ni Herwin, nakaganon lang ako. Sabi ni Herwin, saan kayo mag-prenup? Ay, dito sa Las Casas, Bataan. Sabi ganun. Okay. Pero doon kayo base. Ayaw nyo, imbis na kayo yung umuwi dito, 2 airfare, babalik kayo doon. Kami na lang ni Pepe ilipad nyo doon. Oo nga, no? Tapos sabi, nga, no. Sabi ganun, sige, paano pag ganyan? Tapos yun, diniscuss niya kung paano. So, yun yung technically first booking ko na out of the country. Out of the country. Wala akong ginawa. Umatid ako ng meeting. Sherwin lang yung Ang galing. Ngayon, tapos yung sa Hong Kong, yun talaga yung una kong shoot kasi mas nauna yung date nun eh. So, nag-post ako ng poster. Nung palipad na kami, sabi, sir, nandito rin kami sa Hong Kong. Couple ko to. Couple mo na. Couple ko to. Sakto. Tapos, sakto. Baka pwede magpa-pre na, paano yung Yun. Parang siningil ko lang na magkano. Hindi ko naman wala din akong kinita doon. Siguro, nalibre lang yung pang Disneyland nung naming 3. Oo, di ba? At least, di ba? At least. Nakabawas ng gastos. Expense sa travel. Kumbaga parang biglaan yun eh, na, malilibre pala yung Disneyland natin. Di ba? Parang ganon. Ganda. Oo, yun. Pero, magkano yung kita mo? Magkano sinisingil mo sa kliyente mo dyan sa okay lang ba sabihin na? Siguro rough estimate. Rough estimate. To be honest, before wala talaga. Parang before, ang sinasabi ko lang, parang unlike any other business, medyo talip, parang mag-i-invest ka. Time, effort. So before, parang ako okay na akong, tapos, hindi kasi ako hindi din ako lumaki galing sa well-off na pamilya eh. Hindi din ako, parang pag ako, hindi mo mapagastos na mag-abroad. Na ako yung magagastos. No way. Parang, itulong ko na lang yan sa mga nangangailangan. Parang gagastosin ko na lang sa ibang bagay. Send mo na lang ng star sa monochrome. Oo, send mo na lang ng star sa monochrome yan. Oo, marami pa tayo natulungan mga taga-industry, ng knowledge, ganyan. So, kung ako lang, hindi mo ako mapapano. So, sabi kong ganun, dati, dalhin nyo lang ako dyan. Oo. Kung magkano yung rate magkaroon ka lang ng portfolio. Yes. So, kung yung in-avail nilang package before, may prenup na, wala na. Sagutin yung airfare, accommodation. Basta wala akong gagastusin. Ang pinakakita ko na, yung prenup fee. Prenup fee ng Pilipinas. Wala kang out-of-town fee. Wala kang out-of-town. Sabi sa akin, tol, mali yan. Tagaytay ka, naniningil ka ng, that time, 5,000. Tagaytay ka, naniningil ka ng 5,000 eh. Hong Kong, hindi ka maniningil ng 5,000. Sabi ko, tol kasi, yung 5,000 dun sa siningil ko, gas yan, tsaka toll ko. Papuntang Tagaytay. Eto, gagastos pa yung couple. Parang too much naman na for them. Ako naman, ang gusto ko lang masimulan. So, kumbaga, dati pa lang, inaay mo na gusto mo maging travel photographer. Gusto ko. Nice. Gusto ko. So, kahit
nung una kahit wala akong kitain. Mm. Kahit wala talaga. Makaipon lang ako, makabuild lang ako ng portfolio. Tapos eventually, kasi ini-stock tayo ng client eh. Yes. So the more you post, nagiging sila, curious sila. Sir, paano yung ganyan? Parang medyo, kasi nagta-travel din kami, gusto din namin ganyan. Yun na. Pero hindi kasi magsisimula yun kung wala sila nakikita. Totoo. Kailangan may makita yung sasabihin mo lang sa ay, pwede, sige, kaya ko i-shoot yan, ganyan. Hindi. So, to be honest, yung una talaga. Oo. As in, wala. Sa totoo, abonado pa. Abonado kasi pupunta ka doon, nandun ka na, gusto mo na kumain na masarap. Yes. I-try yung mga bagay na wala naman dito sa Pilipinas, di ba? Tapos yun, eventually, siguro masasabi ko, yung last year, lang ako nagsimula talagang medyo kumita dito sa ginagawa ko. Sa ginagawa mo. Kasi, tapos, parang nakikita ko, every month ka talaga wala eh. Kasi ba ibang bansa, ano pa ba yung bansa na hindi mo napupuntahan? Marami pa tayo sa bucket list. Pero ang totoo niya, wala na ako mabudol dito sa Pilipinas. Sa abroad na tayo na mabudol. Tapos, balikan ko lang yung question mo, sige. magkano? Not to give yung exact pero mga times 3 to 4 ng Philippine rate. Philippine rate. Yun yung... Tapos, mag-isa ka lang o may kasama kang photographer? Meron akong option na mag-isa lang ako. Tapos, add-on na lang yung dalawa. Tapos, meron na rin ako ngayong video. Hindi sa Pilipinas, Kung nasan ka? Abroad. Kasi minsan, is this photo only? O English ko? Yes, kasi English yung yung client Is this for photo only? They explain ko na I'm just a photographer, ganyan. Ngayon, if you want a video, I can bring someone with me. Iba yung rate. Pero doon ka nakukuha sa... Dito rin. Bibigyan ko sila ng option. Actually, meron ako mga naka-ready na doon sa US at sa ibang lugar. Iba yung galing sa atin eh. Totoo naman. Iba yung galing dito. So, medyo meron na rin akong pool ng videographers na mga tropa na may nakaya, US visa, Canadian visa, ganyan. So, every time na may inquiry, sila na yung tinatap ko. Tapos, since wala naman akong video, sinasabi ko, tol, portfolio nyo, inyo. Hindi nyo kailangan i-credit dito, ganito, ganyan. Tapos, sa inyong buo. Hindi yan wedding, no? More on family portrait. Wedding na to. May wedding din. Nice. Wedding na. Yun yung package ko, wedding na. Yun yung last year tsaka this year. Pa isa-isa. Actually, hanggang next year, may nakabook na rin na sa ibang bansa. So, paano yun? Halimbawa, mag-a-announce ka, sagot mo na yung pamasahe mo? Or sila yung magsasagot nun? Yung una, ganun. Yung kinento ko sa yun, parang nanood ako ng concert. Ngayon, meron akong sa October, wala akong talagang travel ng plans ng October. Tapos, nag-inquire sila. Sabi nila, ikakasal sila dun. Magkano? So, binigyan ko sila ng rate na US rate na talaga. Yun na yung parang pangalawa to na pangalawang sila talaga yung gagastos. Lahat, accommodation. Tapos, parang ito yung first time ko yung rate. Ang ganda talaga ng rate. Oo, puti. Pinoy. Nurse tsaka isang chem engineer ata parang yung. So, first time tong parang... Anong bansa yan? US. Boston. Parang, sabi ko, uy. Malaki yung kita ng nurse doon, di ba? Tsaka, pa din, medyo may konting tawaran pa rin, ganyan. Pero okay lang. Kumpara doon sa ginagawa mo dati na kailangan mo mag-book ng ticket sa sarili mo, aalis ka, mag-announce ka, di ba? Ngayon, ikaw na talaga yung punta ka dito, gusto ko yung trabaho mo, di ba? Ganda. Yun. Medyo, promise. Tapos, next year, same circle. May na-book din ako. Ibang state. US pa rin pero ibang state. Network talaga, no? Oo Parang kailangan mo talaga masimulan lang. Tapos pag nasimulan mo, huwag mo sayangin yung opportunity. Totoo naman. Kasi pag di ka nagsimula, parang ako yung sa podcast, di ba? Parang, kung di ko sinimulan to, walang monochrome. Tsaka, nung nagsimula, perfect agad. Hindi. Diba? Kailangan kalokohan yun. Kailangan mo talaga. Sabi nga ni Francisco, wala namang pinanganak na mayaman eh. Kahit sabihin may pera yung magulang niya, wala pa rin pera yan. Diba? So, ganun din naman yun sa pagdating sa skills, no? Wala namang katulad ko, Cinema Works, diba? Ang daming nanonood ng video, natutuwa. Pero, nagsimula ako, pare, bobo rin ako sa video. Hindi naman Cinema Works agad no? Hindi.
O tsaka hindi ako artist. Parehas tayo. Di ba? Parehas tayo. Napilitan lang ako dahil kailangan trabaho. Oo, parehas tayo. Ganun lang yung So, yun, no? Pagka, halimbawa, alis ka ng bansa, syempre, di ba, medyo limited yung bagahe mo dyan eh. Di ba? Syempre, sa amin, sa videographer, medyo bawas na yung tripod, bawas na yung ilaw. Ano yung pinaka-paborito mo na gear na lagi mong dala pag umaalis ka? Kung ano yung gamit ko sa Pilipinas, yung pa din yung gamit ko doon. Ano Prime ano ako yun? eh. Prime. 24-50-135. Sarap. Okay na ako doon. Hindi mo mahirap kasi kung sa ibang bansa, hindi mo Dalawang alam body. Dalawang body. Isang 24, tapos yung 50 tsaka 135 palitan. Palitan. Oo. Tapos mag-isa ka lang, di ba? Mag-isa. Madalas. Malaking bagay sa akin yung yung added feature na crop aspect ratio na times 1.6. Kasi kung may 50 ka, 185 yun. Oo. 135, 200. Oo nga, no? Diba? So, malaking... Tapos isang click Unlike lang ng before, button. Mark 3. Dati lumilipad ako, Mark 3. Oo. Mark 3 dala ko. Wala. Ang hirap. Ang hirap. Oo. Wala ka option doon ng ng APS-C. Wala. Ngayon, ang gamit mo ay Canon Canon R6 Mark R6 II. Mark II. Oo. Tapos yung mga lens mo, ito pa yung dati mong Dati lens. pa. Adapter Dati lang. Pa. Bumili ako ng isa pa lang na bumalik ako eh. Ano yung binili mo dati? 24-105, tapos rinay ko yung 51.2. Ang bigat. Oo. Ang bigat. Parang kahit may adapter yung EF lens, Oo. mas magaan pa rin siya eh. Yung iba sinasabi nila mabilis, iba yung bilis. Parang sa ngayon, hindi ko naman siya hinahanap yung bilis. Kasi hindi rin ako masyado mai-EF eh. Manual ako mag-shoot. Tsaka hindi na may sports yung kinukunan mo eh. Yun nga. Unless yung talagang moving, doon lang ako nag-AF eh. Pero sa preps, all throughout minsan, manual ako eh. Yun talaga. Manual pa din ako mag-shoot. Nice. So, yun yung gear ni Pepe pag nagta-travel. Actually, yun naman talaga yung mga normal, no? Normal na dala ng mga, ng mga photographer. 24, 35, 85, tsaka 135, di ba? Yan yung mga yan. Pag medyo, bata ka pa naman eh. Pag medyo nagkakaedad na, medyo 2470, 1635, tsaka 7200 na yung gagamitin mo. Merong nagsabi, yung F2 ng RF ng 2875 ba? Di ba? Meron yung TAS 2.0. All around. Nakakatakot din siya. Pag nasira yung isang lenting dala mo, wala na. Totoo naman. Di ba? Oo. Ngayon, kung nasira yung 50 ko, yung 24 ko kasi na crop, 35 pa din yun. I think kaya ko pa rin itawid. So, parang yun yung ko eh. Kung magdadala ka din ng 2870, tapos meron ka din naman 50 dyan, dagdag lang. Ganun din. Same lang. Pero ano ba yung Paps? Ano ba yung diferensya ng shoot sa abroad sa Pilipinas? Mahirap dun. Kasi parang ako sa abroad kasi stick sila sa time eh, di ba? Kung 8 hours, 10 hours, 10 hours, alis yan pagdating sa wedding. Hindi ko alam doon sa pre-wedding kung ano yung kontrata nyo. Sino yan? Tayo? O yung local? Hindi, local. Sila ganun. Ganun sila, di ba? Sasabihin nila, our time is up. Kasi nakapag-shoot ako sa local dun eh. Talaga? Oo, na-try ko. So, our time is up. Are we going to stick with the initial package or do you want to to add? To parang get the additional ganyan. Tas ang mahal ng additional, no? Oo. No, we're good. Alis na, bye-bye. Oo. Ganun na, okay na. So ano yung pinagkaiba sa Pilipinas sa abroad na shooting? Kapag depende din sa client. Kapag Pinoy yung client, halos wala. Same lang. Pero kapag yung medyo heavy lang talaga sila tayo kasi heavy sa preps. Sila less preps, heavy sa reception. Yung after party, tapos yung mga speeches, tapos yung mga pakulo na parang yung mga speeches sila may ABB pang kasama. Yun eh. Doon sila tapos yung sayawan tsaka inuman, yun hanggang doon dinodocument eh. Depende sa yun yung hours. Tapos sa preps, nasubukan ko 2 hours preps 2 hours preps lang. Tapos yung coordinator. Yung iba ayaw. Gusto nila nakabihis na sila. Darating ka nakabihis na sila. May narinig pa ako yung coordinator. Sa reception lang. Wala silang pakialam ng coordinator. Kung ano lang yung talagang nila. Trabaho nila. Yun lang. Wala silang pakialam sa'yo, di ba? Kung sanay ka sa shooting sa Pilipinas, wag mo na silang asahan. Oo. Magpapakilala lang sila sa'yo. Lalo sa food. Oo.
In fairness naman yung may shoot kami sa Switzerland, yung pagkain naman, kami ng coordinator. If you're, parang tinanong kami kung our food is ganito, ganyan, do you want to eat it now or serve it after the Sabi namin, later na lang. Tapos approach, serve namin ganyan. Yun. Bakit Pilipino yung kinukuha instead na local? Na local. Ako hindi ko sure For me. Feeling ko kasi, hindi naman sa bias. Mas magaling tayo. Talaga? Mas magaling tayo. Sanay tayo sa hirap eh. Mas magaling tayo. Ngayon, meron doon mas magaling sa atin, siguro. Pero sobrang yung mahal. presyo, sobrang mahal. Kumbaga, para makakuha ka ng magaling doon, sobrang premium na. Ngayon, yung hindi kagalingan doon, yung package rate doon, 4 hours lang. Mahal pa rin. Mahal pa din. Like, meron doon, 1 photo, 1 video, 8,500 USD. 4 hours. Kulang kalahating milyon? 4 hours? 4 hours. Tapos hindi pa siya ganun kagalingan. Hanep. So, doon pa lang, nasagot na yung tanong mo kung bakit tayo. Kasi sa 8,500, pwede ka na maglipad. Oo nga, no? Kasama na yung airfare, accommodation, oo nga, food. No? Tapos, pag-usapan nyo na lang kung magkano yung party-party nyo. Ganda pa yung output. Tapos tayo, since hindi naman tayo taga doon, after ba ng 8 hours na usapan nyo, alis ka na, uuwi ka. Hindi. Pinoy din yung mga doon. Tapos, sabik din sa Tapos tayo, trained tayo sa... Pag tayo gusto natin yung nakikita natin, ayaw din natin tumigil. Di ba? Parang, ang ganda bago sa paningin natin hindi nangyayari to sa Pilipinas. Totoo naman. Yung mga yung mga reception area doon, barn, winery. Di ba? Tapos, parking ng mga magagandang sasakyan. Tapos parang, sarap, kakaiba, ganito. Parang... Sa atin, puro hotel, puro greens. Di ba? Tent na malaki. So, doon parang gaganahan ka mag-shoot. Tapos, libre din naman inom ka habang pumaparty. Pwede, di ba? Kasi gano'n naman yung mga, kung Pilipino yung masushoot mo doon, parang iba rin sila mag-accommodate, di ba? Lalo na kung alam nila na galing kang Pilipinas, di ba? Yun. Galing, no? Saya. So, pera pa rin pala. Pera pa din. Mas tipid din. Tapos, mas mura. Tapos, mas sulit. Longer hours. Sulit. Tapos, kumbaga... Tapos, ikaw, dahil nandun ka na rin. Shoot ko na kayo ng pre-wedding. Yes. Kasi, hindi ko alam sa video, pero kasi sa akin, nakakatulong din. Iba yung set Tapos, yung mga nakakasama kong videographer, parang sabi nila, tol, okay din sa akin kung sama ako. Shoot din ako konting clips. Pandagdaw daw nila dun sa... Materials. Mas madali daw kung sakaling mabitin sa wedding. May pang mga fill-in. Requirements ba pag sa ibang bansa yung SDE? Hindi. Ino-offer ko, pero hindi requirement. Kumbaga parang i-offer mo siya, may additional, pero hindi nila kinukuha kasi parang alien sa kanila yung SDE. Parang ako, may isang nag-inquire, gusto niya talaga SDE kasi sabi niya, nagbakasyon ako dyan, napanood ko, I was so amazed. Tapos, my fiancé too was amazed that parang, paano daw? Parang nangyari lang kanina yun, no? Kakalabas lang ng couple sa church. Parang ganun. So, tuwan-tuwa sila. Pero kapag present mo na kung magkano, kasi maglilipad ka lilipad ka ng pamasahe, accommodation, plus although, yung ang dami PF. na din Pinoy doon. Ang daming Pinoy na pwede mo itap. So, siguro, dala ka ng... Pero mahal din kung doon nakatira. Mahal din. Tsaka parang dapat hindi mo sila tipirin. Na dahil Pinoy. Kasi una, parang medyo inagawan mo na ng trabaho, tapos babaratin mo pa. Oo nga, no? Kung magkano talaga yung rate nila, no? So kung magkano yung rate, kailangan mo din ibigay. Hindi pwedeng, tol, para naman di galing kahit tropa. Bigay mo kung magkano yung rate. Pero kasi yung mga Pinoy din doon, mahal din. mahal na rin. Pero kasi, doon nila gagastusin Totoo naman. Tayo kasi dito natin gagastusin. So, galing. So, yun. Ganda nung usapan, Paps. Pahinga muna tayo. Cheers muna. Sarap ng tubig dito sa syempre. Sa bulubundukin ng Binangonan. Iba Ayan. Sparkling water. Commercial muna tayo, guys. Commercial muna tayo. Pasalamatan ko lang yung aming sponsor, yung Amaran, Aperture Philippines, Gabo. Ayan. Nandito rin kasama natin si Ace. Nandito si Jeff, tsaka si Jeffoy, Ayan. Si Jay, kumakain steak.
Ayun pala, pasalamatan din natin yung steak ni Jet tsaka ni Ang sarap. Aiza. Ang sarap ng Sobrang steak. lambot. Ang lambot, Yan. Sobrang. Akala ko kumakain ako ng cotton candy sa lambot. Ang lambot, oo. Grabe. Ayun, guys, promote ko rin yung subscription sa sa Monochrome. Subscribe kayo dyan. Meron akong Q&A dun sa mga subscriber natin sa April 1. Hindi po to April Fools, no? Ayan, magla-live po ako sa subscribers natin sa Monochrome. Yan, Q&A 'yon. Tanong niyo wag lang love life. Masaya love life ko, wala kayong mapupulot. Ayan. Ayun. Bro, cambio lang ako konti, pare. Siyempre, pag-usapan na natin yung ginagawa mo ngayon na lately, travel, photography. Pero, paano ba nagsimula? Sino ba si Pepe Fernandez? Patay na bata ako nung bata. Para akong yung iwanan mo ako dyan sa corner, bigyan mo akong pagkain, mabubuhay na ako. Kami, 3 kami magkakapatid, taga Isabela kami. Isabela, Region 2. Oo. Dito kami nag-elementary sa Manila. Tapos, wala akong tatay. Parang 5 years old pa lang ako. Wala na. Pangilan ka sa magkakapatid? Pangalawa. Oo. Middle child. Tapos, pinalaki kami ng single mom. So, parang medyo may umirap yung buhay, kailangan mag-abroad para sa kinabukasan naman. Ganun yung parang typical na Yes, Pinoy. Na Pinoy family. Kailangan niya mag-abroad. Lalo yung mga taga-probinsya kasi yun lang yung option talaga. So, dito kami nag-elementary sa Manila. Nung high school kami, lumipat na kami ng probinsya. Laking lola na. Kasi kailangan mag-abroad ni mama. So, nandun kami. Tapos, doon kami graduate. Tahapos, lumipat kami dito. College na. Nung bata ba, bully ka? Hindi. Tahimik ako. Tahimik. Feeling ko nga matatawa pag sinabi kong introvert ako eh. Kasi medyo naririnig ko dito yung word na yun eh. Akala ko inverter eh. Kasi, totoo naman kasi kalamihan ng artist talaga introvert eh. Ako, to be honest, introvert ako. Di ba napag-usapan natin last time, sabi ko, kaya kong di lumabas ng bahay. Wala akong kausap. Nakukulong ako sa kwarto. Nakikinig lang ako ng music ko. Wala. Nanonood lang ako ng TV. Di ako nagsasalita. Oo. Pero may switch. Kaya mong, di ba, i-on kaya or may pag-usap. off. Actually, yun, ngayon napag-aaralan ko na yung ganung bagay na kailangan mo i-switch on, pero switch nung bata ako talagang nung elementary actually, nung high school, medyo dun parang nabuhay yung, hindi naman pala ako ganung patay na bata. Inisip mo ba dati na, na magiging photographer ka? Hindi. Hindi ako, sabi mo kanina, nabanggit mo, hindi ka artistic ka hindi, ba? Ako hindi ako artist. Pangit sulat ko. Tapos hindi ko kayang yung coloring book. Wala. Ng pantay na maganda. Na isang, hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya mag-drawing. Bobo rin ako sa kulay, yung combination. Hindi ko alam yun, di ba? Magaling ako sa numbers. Numbers, magaling ako. Sabi kasi nila, di ba, yung may quadrant yung utak. So kapag magaling ka daw sa numbers, bobo ka raw sa art. So, pero paano ka napasok sa photography? Napasok ako sa photography. IT graduate kasi ako. So, nagtrabaho ako sa IBM. Tapos, yung huling... IBM dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Yung huling corporate job ko sa Accenture. Si Accenture, magandang company siya. Meron siyang yung tinatawag na work and life balance. Meron silang mountaineering club. Merong makeup tutorial for single moms. Totoo talaga? Totoo. Parang masarap pumasok doon Oo, totoo to. Parang ang ine-encourage sila na hindi tayo puro trabaho. Merong automotive club. May photography club. So, night shift ako. Nung one time na pauwi ako, totoo nangyari. Medyo makulit lang yung mukha ko. May mga bulletin board dyan, may mga nakapaskil. Tapos nakalagay parang, do you have an eye for photography? Are you interested to join Accenture Photography Club? 2009 to. 2009. Tapos sabi ko, wala naman akong camera. Paano? Tapos meron doon. Kahit daw meron ka lang cellphone na may camera. Pwede na. Yun, start na daw yun. Sabi ko, okay. Naka-Blackberry ako noon may camera. BBM ako dati. Yung Blackberry Messenger. Di ba? Hindi politika
Oo. BlackBerry Messenger. Ako rin, naka-BlackBerry ako dati. Mayabang din ako. Mayabang, no? Oo. Yung QWERTY. Quirky, Hindi pa doon. May nakasulat. Breakfast is free. Doon sa pinagtrabahoan mo? Oo. Pag sumali ka ng Accenture Photography Club, attend ka ng workshop, libre pagkain. libre pagkain. Sarap, di ba? Umatend ako. Tapos yun, from there, doon nagsimula Doon yung nagsimula. Okay din kasi may mga ini-invite silang mga speaker. Ang una kong narinig na nag-talk, si Luis Liwanag. Street photographer, nag-talk yan sa Accenture. Nung narinig ko siya, parang sabi ko, gusto ko maging photographer. Pero hindi pa wedding, photographer. Paano ka napunta sa wedding naman? Kasi parang yun nga parang yung wedding parang yun yung birthday mo na, yun yung pinakaunang step mo 'di ba? Para magkaroon ka ng ano. Pero kasi 'di ba yung iba dumidiretso na ng gusto ko mag-fashion. Ikaw, yun ang una kong pinasok talaga. Fashion photography. Fashion. Kasi nung time na yung sa Accenture nga, natututo na ako. Wala naman ako ma-shoot. So, naghanap ako ng mga model. Mga sexy. Hindi ko alam. Hindi naman sa pero masarap i-shoot yung mga magaganda, di ba? Doon ako nagsimula. Tapos, nag-resign ako sa trabaho. Hindi dahil may nag-resign ako kasi, dedicated ako sa work. May loyal ako sa trabaho. Loyal ako sa boss. Yung boss ko na-promote. Tapos pinalitan siya ng external hire na manager. Hindi ko trip. Hindi talaga kami magkasundo. Trinay ko siyang makasundo. Hindi talaga. So, parang anong point pumapasok ka? Yung trabaho okay sa akin, yung company okay sa akin, pero hindi ko talaga gusto yung boss ko. Araw-araw nakikita mo, di ba? Tapos hindi kayo magkasundo. Nag-resign ako, Paps. Nag-resign talaga ako. Tapos, nag-explore ako. Sabi ko, gusto ko mag-photography. As hobby. Hindi naman as accidental photographer ako . Paano mo masasabi accidental photographer? Kasi hindi siya yung tinapos ko. Di ba? Parang IT ako. Okay. To be honest, okay yung sweldo ko nung time na. Kumbaga, pumunta ka lang dun sa photography dahil sa breakfast. Dahil sa breakfast. Tapos, siguro, na rin, may contribution yung yabang mo. Mukha kang tanga. Ako lang yung naka-cellphone doon. Lahat sila may camera. So, yung 13th month pay ko, binili ko ng camera. Ano yung unang-unang camera binili mo? Nikon D90. D90, lahat. Na may 51.8. Alam mo ba si Jeloy Concepcion, D90 rin yung unang-unang camera. D90. Sabi kasi nila, semi-pro. May kwento pa ako dyan sa D90. Binili ko yan kay Mang Ramon. Yan. Mayers. Binili ko yan kay Mang Ramon. Merong maingay doon na photographer. Nakikipag-away kay Mang Ramon. Ang yabang. Alam mo sino? Si Jerby. Jerby Santiago. Ba't nag-aaway? Sinosoli niya yung D300S niya. Or, di ko alam kung ano mas higher pa na full frame that time. Wala pang D700, D800 nun . Basta parang sinosoli niya. Parang nasira or parang warranty, hindi ko na maalala. Tapos nagtatalo sila. Ayaw tanggapin, ganito, ganyan. Tapos, kaya pinapila ata siya. Medyo heated argument sila. Tapos, lumabas siya. Kasi that time, Jerby na nun. Kung 2010, di ba? Parang nasa Itbulaga ata siya that time. Kailangan niya talaga yung camera. Parang ganun. Tapos lumapit siya sa akin, bro, anong pakay mo rito? Siya yung nag-approach siya. Lumapit sa akin. Sabi ko, bili akong camera . Sabi ko, ganun, anong bibili mo? Balak mo, D90. Ano yan? Pangit yan. I-D300 mo na. Sabi ko, boss, wala akong pera . Ganito, ganyan. Tapos, binigyan niya akong calling card. Sabi niya, bro, I have a studio in E. Rodriguez. Punta ka dun. If you want to learn, punta ka ron, turuan kita. May mga lights ako doon, setup. Pwede mong gamitin for free. Galing. Sabi niya. Di ko pinuntahan. Kasi parang that time, uso yung mga scam na networking. Sabi ko, baka mamaya, alokin ako ng insurance. Hindi. Tapos that time, wala pa akong parang sa ilaw-ilaw, ganyan. Kumbaga, gusto mo lang natural light, street photography, di ba? Wala pa ako doon sa So tapos, yun na, gusto ko na matuto. So, wala akong ma-shoot. May camera na ako, wala akong ma-shoot. Nag-resign na ako. So, wala na akong workshop. Kasi okay yung Accenture . Parang, meron pupunta kami ng Baguio. Attend kami pa nag-Benga Festival. Sagot ng company. Alam mo anong gagawin namin? Mag-shoot lang.
Mag-shoot lang. Tapos meron nagtuturo sa amin, mga manager na mga nauna sa amin. Oo. Tinuturuan kami, ganyan. Tapos meron kami yung mahal na araw, bisita iglesia. Shoot din kami ng mga simbahan, ganyan. Galing. Kasi ikaw cellphone lang gamit. Hindi, meron na akong D90. Kaso nag-resign na ako. Hindi ko na magamit yung D90 ko. Bumili akong macro. Lahat ng mga patay na ipis sa bahay, kinuhanan ko. Dulo ng ballpen, dice, 5 piso, ganyan. Tapos nung na-board na ako ron, naganap na ako ng masushoot. Hindi ko sure boss, kung alam mo kung narinig mo yung open shoot na tinatawag before. Hindi. Open shoot siya. Parang isang model, marami kayong photographer. Parang Tapos magbabayad ka ng fee. Nude Hindi ba? naman, Hindi. merong nude. Merong mga implied nude. Meron yung sa Parks and Wildlife. Hindi ka naman pwede mag-nude dun. So mga cosplay o kaya mga casual lang. Pero may maganda kang model na subject. Tapos may portfolio, di ba? Gusto ko matend. Di ba nag-resign na ako ng trabaho, naubos na yung ipon ko, wala akong pera. Nagpunta ako ng Parks and Wildlife, pinanood ko lang kung paano yung ginagawa nila. Talaga? Singit ka lang doon, nanonood ka lang? Hindi ako nagsumingit. Nanood lang talaga ako, tinignan ko lang yung proseso. Tapos ginaya ko siya. Ako na yung nagpapaganon. Sa akin na sila nagbabayad. Ako na yung nag-i-scout ng model. Galing. Tapos yung model, babayaran ko. Tapos yung mga photographer, nagsimula sa 5, 10, 15. Pinakamarami kong naging... Dati magkano bayad sa ganun? Umabot ako 1.5. 1.5. Tapos ang top record namin, may partner ako dati, 104 participants. 1.5. So, 150,000. Mga ganun. Dalawa kami maghahati. Tapos inalagaan namin yung mga participants namin. After na shoot, nagpapainom kami. Para mabalik sila. Tapos may mga, that time tapos yung model, magkano lang babayaran niya sa model? Depende. Ang ginagawa kasi namin, nung una, isa-isang model lang. Nagiging 5 na, 10 na. So sa 10, meron kami 2 model na medyo high-end. May 8 mga beginner. Yung ibang mga beginner naman, gusto lang nila magka-set card. O nasa kanilang ma-shoot ng libre. Basta may set card. Ibibigay. Para XD lang. Mga makeup artist, XD lang din. Tapos eventually naghanap kami ng magagandang lugar na buladas lang. Pwede ba kayo mag-shoot dito? Pro-promote lang namin kayo. Meron kaming 3,500 members sa Facebook group. Galing. Ganun lang. Kumuha na kami sponsor. Henry's, nahingan namin na sponsor before yan. Si Kim Store, nung nagsimula, binibigyan kami niyan ng... Ayun, mangyaman na ni Kim Store. Yaman na ni Kim Grabe, Store. naka-Lamborghini. Dati akala ko, nakakausap ko admin niya. Siya pala mismo. Siya mismo. Nakakausap ko sa email, na-meet ko siya. Binibigay niya kami iPad. Pinaparaffle namin. Galing. Tapos yung sa may Sampaguita pictures before, parang dun yung mga low pro na bag. Tapos mga Tamron ata doon. Nakuha niya rin. Tapos nagkaroon kami ng following. Ngayon, nung hindi na nag-grow, ang ginawa ko na, tinarget ko naman yung mga sikat naman na photographer na nagpapa-workshop. Sila Direk Paul Tixon. Sila Jericho Montemayor. So, ikaw yung nagpapa-workshop dati? Ikaw yung organizer? Tinatanong ko sila, Sir, meron kasi akong photography club Magkano ang ano? Anong pangalan ng photography club mo dati? Pepe Wala Fernandez? Pepe lang. Pepe lang. Para akong budol lang talaga. Tapos nagkaroon ikaw yung Lord doon. Parang ganun. So parang doon. Tapos doon nakakumbaga, hindi ko kayang mag-attend ng workshop, wala akong pera. So ako yung nagpa-workshop. Kumita na ako, nakasit-in pa ako ng libre. Oo nga. Yun yung nangyari. Paano ka napunta sa wedding? Si Mark Franco. Yeah. Yun, hindi ko lang kung tinanong ko tayo na, di ba sabi mo kilala mo. Siya yung digital light images before. Yun yung uso dati. May digital, may light. Tapos ginawa niyang DLI. So, nakilala ko siya sa FIFO. Yung forum. Ano yung FIFO? Philippine Photography. Forum siya na Meron pa isang sikat dati, di ba? Na photography forum. DPP. Hindi ko alam O basta ganun. Basta yun, sige. Basta yun, yung FIFO Photography. Doon, pina-follow ko doon sila Sir Oli. Yan. Doon sila. Baka yun na nga yun, yung FIFO. Sila Nelvin, Oli Ruiz, doon nakikita ko yung gawa. Tapos, mini-message ko, di naman sila nagre-reply. Boss Oli, mini-message ko dati yan. Busy yan. Anong year yan? Mga 2010, 2011, gano'n? 2012. Kapotokan yan. 2012. Tapos, message ko si Mark Franco. Sabi niya, bro, ang hirap pag-usap dito. Add mo ko sa Yahoo Messenger. Ito yung ID ko, YM ID ko. Inad ko siya.
Tapos sabi ko, bro, ang ganda ng kulay mo, ang ganda ng ano. Tinuro niya sa akin, Photoshop. Hindi pa Lightroom ang Wala, Photoshop medium dati. Photoshop yung kulay. 6.5. Oo, solid color, i-fill mo, ganyan-ganyan. Doon, tinuruan. Sabi ko, bait naman ng taong to. Tapos sabi niya sa akin, bro, gusto mong sumama? Prenup. Kung gusto mo lang, sabi niya, walang bayad to. Sumama ako, prenup. Nag-prenup kami SM Manila. Kasi Manila. Lakad-lakad lang kami, tapos Quiapo Bridge. Doon na. Tapos sinama niya ako, gusto ko daw ba mag-shoot? Ano lang, may shoot daw siyang talk. Wow Chat Live. Kay Mima. Kay Mima. Ang nag-talk noon, Dino Lara, Jason Magbanwa, tapos may isa, parang head siya sa digital internet something, marketing. Silang tatlo. Ang mga nakasama ko doon, that time di ko pa kilala, sila Sumbax nandun, si Joan and Jason Arquisa, sila Archie si Alt-X. Si Alt-X. Sila Zumbax. Ang dami. Hanggang ngayon may picture ako nun. Si yung magkapatid, si Rockin' Duo. Mga hindi ko sila kilala that time. Pero hindi ko alam yung inattendan ko pala. Mga wedding suppliers na. Tapos sabi ko, parang ito na yung gusto kong gawin. Pero hindi ka pa nag-shoot ng wedding nun? Hindi pa. So, na-shoot ko pala nun, isang prenup sa SM Manila. Tsaka yun. Yung event na yun, shoot namin yun. Tapos, after nun, pag-uwi ko ng bahay, gumawa ko ng Facebook page. Peter Fernandez Photography. Peter Paul kasi ka. Peter Paul ako eh. Alam mo ba, dapat yan spell ko ng intro, Peter Paul. Peter Fernandez Photography. Gumawa ako ng logo, yung aperture ring. Tapos may PF dun sa gitna. Laging gano'n naman ng mga logo yung natin logo dati. Sabi ko, shit, photographer na ako. Gumawa akong page. Pero bakit mo nagustuhan yung wedding nung umatin ka nung Wow Talk? Narinig mo sila magsalita? Si Sir Jason. Oo. Yung nagkwento siya, parang sabi ko, grabe yung kwento niya. Yung parang na-inspire ako. Sabi ko parang, seryoso ba? Parang dati nakatira ka lang sa may naglalakad na daga. Tapos ngayon, hindi ko alam kung meron na siyang Mini Cooper that time. Noong 2012, parang wala pa Pajero pa lang siguro. Pero parang, sabi ko, from this, kaya mo magpunta doon? Talaga ba? Dahil sa wedding, Dahil sa wedding, kaya bang bumago ng buhay niyan? Sabi ko, sige, try ko. 2012. Yun. Tsaka kaya nagustuhan mo. Pera pa din. Oo. Totoo. Joke lang. Hindi, pera talaga. Kasi kung nakakatamad. Hindi, pati kung sasayangin mo kasi yung buhay mo, doon sa may pupuntahan na. Oo naman. Hindi, diba? Pero kasi that time pwede akong bumalik ng IT. Pwede akong bumalik. Pero parang binigay din ng pagkakataon, nag-a-apply ako, wala tumatanggap sa akin. Bakit? Ang ganda naman ng ang ganda naman ng curriculum vitae. Di ba? Ang ganda naman tinapos ko, tapos ganda naman nung tapos ganda ng background ko. May asawa ka na nung time na yun? Wala. Girlfriend. Oo, meron ako long time kasi yung si Mrs. 2008 pa kami na. Hanggang ngayon. So yun, nung na-inspire ka, umuwi ka sa bahay nyo, gumawa ka ng aperture na logo na Peter Fernandez Photography. Hindi pa photo Photography. Oo, haba. Paano ka nagsimula nung studio mo? Wala pa. Kay Mark talaga. So nag-freelance ka kay Mark. Pero gumawa si ka Mark ng talaga page. yung una. Gumawa na ako ng business page ko. Tapos nagpaalam ako sa kanya. Actually, hindi ako nagpaalam pala. Siya mismo nagsabi. Sabi niya, bro, kung gusto mong gamitin portfolio yung mga shoot mo sa akin. Galing ha. Gamitin mo lang, okay lang. Kasi that time, hindi niya rin naman ako binabayaran. Opportunista rin. Yung walang hindi. Ano lang, 2 beses niya lang ako sinama na hindi niya ako binayaran. Pangatlong sama ko sa kanya, binayaran niya na ako. Magkano? 2.5. 2.5, pwede na. 2.5. 2012 yan. Pwede na. Di ba? Kasi ako nung that time, parang mga 800 pesos. Hindi ako duman ng PA. Parang hindi ko pinagmamalaki. I don't have anything against PA. Pero ganun kabait yung tao, si Mark, na parang di niya na ako pinadaan doon. Sabi niya, nag-shoot. Kasi sabi niya, bro, nakikita ko rin yung mga shots mo. Sabi niya, may nakikita ako sa'yo na potential, sabi niya ganun. Tapos yun, shoot ka lang ng shoot, ganyan. Tapos, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, 10 months, 11 months, 12 months, 13 months, 14 months, 15 months, 16 months, 17 months, 18 months, 19 months, 20 months, 21 months, 22 months, 23 months, 24 months, 25 months, 26 months, 27 months, 28 months, 29 months, 30 months, 31 months, 32 months, 33 months, 34 months, 35 months, 36 months, 37 months, 38 months, 39 months, 40 months, 41 months, 42 months, 43 months, 44 months, 45 months, 46 months, 47 months, 48 months, 49 months, 50 months, 51 months, 52 months
Basta sobrang laki ng pasalamat ko sa taong yun. I don't think na yung Siya buhay kasi ko, yung spark eh, siya diba? talaga. Tsaka siya talaga nagbigay sa akin ng opportunity. Siya yung nagpakilala sa akin sa wedding industry. Yung mga suppliers na una ko nakatrabaho dahil din sa kanya. Mga Kiss the Girl, nakilala ko dahil nagtrabaho ko sa kanya. Sa kanya. Yung mga videographer na nakilala ko dahil sa kanya. So, kumbaga, na-welcome din ako ng wedding industry. Oo. I don't think na ganun yung welcome nila sa akin kundi ako duman sa kanya. Siya yung parang nag-mentor sa akin din. Anong year mo binuksan yung Pepe Fernandez? Una kong, ako, di ba, 2012 yung page. I consider na yung pinaka-anniversary ko, 2013. 2013. Kasi November 30, 2013, yung kauna-unahang wedding ko, na client ko na. Client mo na. Yung pangalan mo na yun. Yung pangalan ko na yun nandun. Ganda. Yun na. 2013 yan. Kwento mo nga yan, yung unang-unang kliyente mo. Siyempre, busa, excited ka niyan eh. Ano yan? Taga-Accenture. Office mate ko. Office mate mo. Office mate ko. Sige. Siningil ko yan ng, maganda na rin singil ko, 35,000. Oo, pwede na. Pero photo video. Yun lang. Kita ka lang siguro mga 5, 10K. Ganun. Oo. Meron na rin ako. Kasi mura pa naman that time eh. TF lang. In-assist ako ni Mark. Kinuha na niya ako ng... Ang videographer ko nun, si Toti. Toti. Si G-Mac. Ah. Tapos, sino ba? Hindi ko malala kung sila. Tapos, sila yung videographer. Tapos kami ni Mark yung tumira sa Photos. Oo. Kamusta yung first wedding mo? Sabagay, nakapag-shoot ka na naman ng wedding before, di ba? In fairness naman, hindi ko naman masabing pinag-practicean ko sila. Oo. Kasi, alam mo na yan. Nagsama din ako ng mga medyo kahit papano. Hindi, actually, professional na sila that time. Parang seasoned photographers. Photographers na eh, di ba? Kasi si Mark, matagal na si Mark eh. Oo. So siya yung tumangki nun. Sabi ko, Mark, tol, okay ba ikaw mag-main? Tapos ako, dudukot lang muna ako sa side shooter lang. Ano yung struggle mo, Paps, nung nagsisimula ka as a wedding photographer? Meron ba? Marami. Feeling ko, dahil hindi naman kami well-off na pamilya, una yung network ko. Hindi din ganun kaganda. Yes. Kasi malaking bagay talaga yung network eh. Totoo yan. Kung hindi ko ina-undermine yung mga mayayaman, pinanganak na mayaman, graduate sa mga gandang eskwelahan, yung pinagtrabahuan nila, they deserve it, trinabaho nila yun. Pero, iba yung kung lasalista ako. Tapos, Lasal Green Hills ako high school. So, yun pa lang eh. Parang yung ikakasal. May buying power yung mga friends ko na nakakilala sa akin. Makapresyo ka na. Makapresyo ka ng maayos. Lumaki akong public school eh. Public school. Tapos college ko, State University. So, medyo hampas lupa. So, parang tayo ako. Public lang ako. High school, elementary high school. Yung mga network ko, puro hampas lupa. Alam mo yun, parang yun yung naging struggle ko. Kasi, pero yun yung nagpapatibay sa atin, Paps eh. Actually, Di ba parang kami yan, si Ian, ako. Si Jet, tsaka si Rupert, private school yan eh. Nung high school. Pero kaming dalawa ni Ian, putya, sobrang tibay ng sikmura namin. Public kami, parang, putang ina, kahit ano, ibigay mo sa amin, game kami. Kahit anong trabaho yan. Iba din. Kaya natanong mo, boss, kumusta ako nung bata? Tahimik, pero laking kalye ako. Basag ulo. Oo. Hindi na malata. Laking kalye. Tapos, lalo yung kuya ko. Yung kuya ko, yung walang nga talaga yun. Parang lahat ng aapi sa akin, gugulpin. Oo. So, ako yung starter nila nung high school, Paps. Kasi maliit ako eh. Di ba may tawag yun eh. Yung unang suntok. Pero tatakbo ka na rin kasi sila na yung ako yun. Maliit ako na payat. Pucha na, tatakbuhin ko yun. Tatalon pa ako. Boom! Parang ganun. Wala, ako yun yung pinaka parang feeling ko struggle. Wala akong puhunan. Yun. Wala akong puhunan. Yes. Wala akong... Pera, no? Pero ng 2013, nakaano na ako niyan, 5D Mark II na ako. Dahil sa ipon mo, dahil sa mga racket mo. 2013, buntis si Mrs. Tapos, wala naman akong trabaho. Paps. Wala akong... Siya may health card kasi nagtatrabaho pa siya nun eh. So, pinag-ipunan ko yung gastos para sa cesarean. Pinaghandaan ko yun. Kuha ko yun sa freelance na kinikita ko. That time, siguro mga 80,000? Mga ganun? 100K? Chinese din ako eh. Parang ang sinabi sa akin, 120. 120, 120. Ngayon, parang times 2, times 3 na. Mga ganun, nag-regular. May pera ako malaking extra. bawas yun. Laki. Siguro mga 30% ng 120. Yun natira, pinabili ko ng 5D Mark II. Tapos pinabili ko ng
51.4, tsaka Tamron na 1750, 2.8, parang gano'n. Ay, 7, basta yun, 28, 75 bata na 2.8 na Tamron. Tamron. 2 lens lang ako, 50 tsaka yun lang. All throughout the wedding 50 yun na 1.8. 1.4 naman, 1.4 yung USM. Yung parang may buhangin pag inaano. Tapos parang may gold ring. May gold ring. Meron pa yan ito. Yung, Meron din kami. Yung ibang ngayon. shooter, may isa akong shooter, yun pa rin ang gamit. Yun pa rin yung gamit. Okay no? naman. Ayun. So, yung struggle mo, pare, is financial, di ba? Kasi kailangan mo ng pera like bridal fair. Wala. Noong 2013, wala pa sa utak ko yan. Asa ka sa referral lang talaga. Tsaka sa Facebook page, bagong-bago pala yung Facebook noon. Di mo pa sabihin pwede mong pang market yun. Medyo corny pakinggan. Pops. Alam mo saan ako umasa? Sa dasal. Sa dasal. Literal, sa dasal. Yung parang... Hindi kasi, buntis yung asawa mo, mga anak, magiging tatay ka. Oo. Surprisingly, 2014, 2015, hindi ko alam kung saan galing yung clients. Nagkaroon. Siguro, kakastart ko lang ng 2013 na. By 2015, meron na akong 30, 35 weddings. Weddings a year. Sa year. I mean, hindi siya madami. Pero para sa nag-i-start, para sa 2 years pa lang sa industry. Okay yun. Di ba? Oo. I mean, okay na siya. Ang rate ko nun ata, ang service only, parang 50 all in. Malaki Photo na rin. lang photo. Malaki na rin. May prenup, album, wedding. Kung 30, 2014 yun, 2015. Okay na. Di ba? Tapos okay naman. Nag-bridal fair ka ba? Medyo malayo pa yung bridal fair ko, 2018 pa. 2018 pa. Ito yung nangyari, boss. 2014, 2015. Baka pagtawanan mo ako eh. Sa 30 na weddings, sa burnout ako. Kasi, nagpre-freelance pa din ako. 2015, 2014, pinakawalan na ako ni Mark. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede na ako mag-freelance sa iba. Nag-freelance ako kila Tim Benitez. Nag-freelance ako dyan. Kay NQ, nag-freelance ako dyan. Mga tropa, sila na yung mga naging tropa ko eh. That time. Starting pa rin sila noon eh. Yung time na yun. Pero dami ng wedding din ni Kay ng 2014, 15. 2014, 15. Tapos, so meron ako 30 weddings sa sarili. Tapos, ang tao ko mag-freelance. As in, ang tao ko. So, parang sabi ko, tapos, yung rate, parang hindi din naman ganun kalaki. So, parang sabi ko, putya, mag-freelance lang ata ako kasi wala akong backlogs na iintindihin. Wala akong imimit na kliyente. Di ba? Wala akong pressure. Wala kang ipiplease. Di ba? Parang, tapos, pag freelance ka, konti lang yung difference eh. Yung monthly. Pero yung peace of mind tsaka yung pag uwi mo, wala ka nang gagawin. Laruin mo na lang yung anak mo. Kasi diba? kung meron kang 3-4 na wedding plus meron kang 10 freelance, halos magtatagpo yan eh. So, ginawa ko, hindi na ako nag-market. Sabi ko, hindi, being a studio owner is not for me. Nag-decide ako right there and then na mag-freelance na lang ako. Freelance ka na lang. Ito ngayon yung nangyari. Nung 2017, ayaw ka na nilang kunin. Hindi naman sa ayaw. Hindi ko alam kung si Nico ba or si Kay. Parang hindi naman formal offer. Parang nabanggit lang na parang, kasi lumulobo na yung bookings nila eh. Yes. Kailangan na ng regular shooter. Shooters. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa. Parang nabanggit sa akin na parang kung gusto ko daw bang mag-in-house. Ayoko. Informal na usapan. Ayoko. Kasi, parang naiisip ko yung nagtatrabaho ko before. Same faces yung makikita ko. Yes. Tapos, kung ano yung tatakbuhin na path ng studio na yun, dun lang ako papunta. Unlike pag yung nag-freelance ka sa iba't ibang studio, iba-ibang style, iba-ibang approach, makukuha mo lahat. Diba? So, hindi ako umuo. Yun na yung time na inofera niya na si Owa. Tsaka si Luis. So, sila yung umuo. Tapos si Nico, kinuha niya si Daryl Bait. Hindi naman magaling yun. Pogi lang. Pero si Daryl tsaka si Nick Victoriano, yung mga unang shooter niya. Si Daryl, like ko kasama yan. Tapos, yung isang pinagsusutan ko, yung Awesome Events, kay Boss Calvin. Nag-ano na din. May in-house na din. Gusto na rin in-house. 2016 to. 2016. So, hindi ako nag-market.
Wala akong shoot. Shit. Tapos wala na akong malabasan na freelance. Tapos feeling ko, ang tanda ko na sa industriya. Alam mo yung feeling na ayoko nang makipag-build na naman ng panibagong relationship. Yung mag-freelance ka na. Kasi komportable na ako sa mga nilalabasan ko eh. Parang yung katamaran ko, yung binibigyan na nila ako ng pass, alam na nila yung mood ko, di ba? Alam na nila yung capacity ko. So, comfort zone. Okay na ako eh. Hirap nun. So, parang biglang, boom, wala na akong sariling wedding, wala na akong lalabasan. So, ano nangyari? 2017, meron akong natitirang 11 na shoot, 2 kiddie, 9 na wedding. 9 na wedding. Minaximize ko yung 9 na wedding na yun. Sa 9 na wedding, ikaw isang kasama ko. Oo, yun nga yung pinag-uusapan natin. 17 yun. Medyo yun. Big time na yun. Ang kagandahan nung 2017, yung 9 na weddings na yan, maganda yung mga nakakasama ko. Ikaw, may isang notion na ata. So, minaximize ko lahat yun. Kasi ang problema that time, wala kang materialis. Oo. Hindi ka makapag-market pag wala kang materialis. Makapag-market, di ba? Oo. Ang ginawa ko, tinuro sa akin to ni Brian. Binancio. Yun yung isa sa mga natirang pinagsusutan ko. Si Brian. So, sabi niya, kahit di ka magaling, dito ka na, kawawa ka naman. Ganun salita yun, di ba? Yung parang dito ka na nga. Shoot ako sa kanya. Tinuro niya sa akin. Sabi niya, shoot mo yung mga nakakatrabaho mong supplier. So, parang Christmas season nun, lahat na nakakasama kong supplier. I mean, di Christmas, December ko in-upload. Pero yung all throughout the year, yung mga nakakasabay kong supplier, yung ibang nakakabira ko, sinunod ko ng portrait. Black and white. Black and white. Na creative. Tapos, upload ko, tatag ko sila. Yun yung isa. Tapos, dinisect ko yung mga wedding ko. Parang hindi pa uso that time yung nagsushoot ng venue. Pinusuan ko yan, yung pag-details ng venue. Tapos, sinesend ko sa kanila. Sa supplier. Sabi ko, sir, baka kailangan nyo. Sinot ko, ganito, ganyan. Cake. Wala naman masyado nag-shoot ng cake before. Sinot ko yung cake na maganda. Iba't ibang angulo. Send ko sa cake supplier. Galing. Gown. Inisa-isa ko yan. Tapos, pa nag-upload ako, instead na isa lang yung i-upload ko, yung set lang na yun, isa lang yun. Per supplier. Galing. Inaano ko. Shoes, ganyan. Tapos, hindi naman sa ginamit kita, boss. Hindi, okay. Pero, nung time na yun, di ba parang nabanggit mo, hindi ka nagpapaalam na. Kasi kinukulit kita noon. Sabi ko, Boss Marvy, pwedeng pa-picture tayo sa couple. Sabi niya, bro, hindi ako nagpapaalam. Sabi mo. Tapos sakto lang dumaan yung bride. Sabi ko, picture tayo. Tapos picture tayo. Tapos kasi, for lack of better term, yun yung parang isang form of naisip kong marketing din that time. Na maipakita ko na nakakatrabaho ko yung mga high-end na videographer. Kasi that time, Cinemaworks ka na nun. Talaga ba? Hindi ko alam. 2017? Sobrang ka na nun. Tapos nakatrabaho ko nun sila. Humble ako eh. So yan, lahat yan. Parang group shot. Tinatag ko sila. Kasi yan eh, parang popularity by association. Yes. Di ba? Parang totoo yan. Nakakatrabaho, ganyan. So, ko. Kumbaga nakikita ng tao kung sino yung circle mo. Tapos eto na, December 31, 2017. Nauso yun sa Instagram, Best 9. Best 9? Ano yan? Yung hashtag na Best 9. Hindi ko alam yun. Parang mag-a-upload ka ng 9 photos, naka-grid. Tapos 2017, Instagram Best 9, hashtag. Nag-upload ako, 9 na pictures ko na wedding. Yun best yung isang 9. taon nun mo. Yung isang taon mong shoot yun. Yung pinaka-best 9 ko noong 2017, yun lang talaga yung shoot ko noong 2017. So, naganap ako na tigi-isang picture. Nilagay ko dun sa best 9. Ngayon, Sumabog, boss. Sarap. 2018, shoutout kay DJ Esguera. DJ, yan. Parang sabi niya, parang, tol, hindi yata for me ang bridal fair. Binenta niya yung boot niya sa akin. Wala kang sabi ko, tol, sige, kunin ko. So may pera akong konti, nagpagawa ako ng flyers. Albums, tapos yung Mahal
Mahal. Meron ako nakatrabaho sa KD. Di ba sabi ko sa'yo, may siyam na wedding, dalawang KD. Isa nakatrabaho ko ng KD, nagaling ako sa styling niya. Kinausap ko siya, gawa ba kayo ng boot sa bridal fair? Hindi daw. Ano yan? Sabi niya gano'n. Hanggang ngayon, alam ko, nagsusupply sila ng boot sa bridal fair. Ako yung nag-introduce sa kanila. Ikaw yung nag-introduce. Galing. So, ako yung una nilang ginawan ng boot. So, sobrang mura lang nila binigay sa akin yung boot. Si Design Tuesdays Manila. Ang mayari si Yo. Yo yung pangalan niya. So, yun. Parang binigyan niya ako ng magandang deal. Ginawa niya ako ng magandang boot. Tapos si GJ, di ko binayaran. Hindi ko binayaran In-scam ko si GJ. Parang binayaran ko siya mga March. Hindi naman siya naniningil eh. At least binayaran mo pa rin. Binayaran ko pa rin. Parang mga binayaran ko na siya March. Kasi kailangan ko yung pera, pinapaikot ko pa. Yun yung time na yun. Parang kamusta yung first bridal fair mo? 23 bookings. 23? Yes. Hanep. 23. Parang, ano yan? Pero ang singil ko lang nun, 5,000 down payment Down lang. payment, oo. 5,000 okay lang yun. lang. Pag nag-cancel yun, may 5,000 pesos ka, di ba? Oo. Tapos, from 9 weddings in 2017 to 73 weddings in 2018. Shit, sarap. Yun na yun. Tapos, 2018 din yung first, prenup, yung tinanong mo kanina, yung Hong Kong shoot. Hong Kong, dire-diretso na. Dire-diretso na yun. Ang galing, no? Sino kaya magbebenta sa akin ng boot sa bridal fair? Para swerte yun, yun na yun. Tapos, sinipagan ko na rin na nag-send ako ng mga photos sa bride and breakfast. Hindi, hanggang ngayon, Pap, sobrang active mo eh. Oo. Parang ngayon yung kailangan lagi kang may ginagawa. Yes. Tsaka yung connection mo sa supplier, hindi nawawala yun hanggang ngayon. Nakikita ko yun sa'yo. Galing. Plastic ako eh. Ayan. Grabe. Meron ka bang hindi makakalimutang moment sa wedding, Pops? Hindi makakalimutan. Hindi ko alam kung hindi siya sa wedding eh. Meron akong sinut na binyag. Medyo connected din sa wedding. Meron akong sinut na binyag. Yung parents nung bininyagan, couple ko siguro 2-3 years ago. Tapos kinuha kong, medyo naman yun eh, parang common na parang, Pepe, meron ka bang nag-shoot ka rin ba ng binyag? O, syempre, pera yan. Di ba? Shoot tayo yan. Pera yan Shoutout ko lang din. The Laid Back Sunday Project. May studio ko eh. The Mga Laid kiddie Back party. Sunday. The Laid Back Sunday Project. Kasi ang dami nag-i-inquire na mga graduate. Tapos wala naman akong Nung una, sa Pepe Fernandez photo ko pa rin siya pinapasok. Para tabunan yung mga wedding. So, iniwalay ko na studio. Iniwalay mo na. Anyway, nung picture na, di ba, picture sa altar, pinicturean kong ganyan. Merong hawak yung bride, yung nanay ng bininyagan, yung bride ko. Picture ng tatay niya na namatay few months ago. Yung picture ng tatay niya, ang ganda ng ngiti. Pero gustong-gusto nila, sabi sa akin, Pepe, thank you sa picture ha. Isa yan sa mga pinakamagandang ikaw nag-shoot doon? Ako nag-shoot doon. Yung wedding. Yung wedding, Isa yan sa pinakamagandang ngiti ng picture na magandang ngiti ng tatay ko. Pero di ko gusto yung picture, may nakakawak dito sa tatay. So galing siya sa family picture, na-crinap nila para may print yung solo ng tatay. Tuwan-tuwa yung couple, pero ako sarili ko, hindi ako natuwa. So sabi ko, magmula nung araw na yon, sabi ko, I'll make sure na hindi matapos yung preps nang walang picture na solo yung tatay at nanay. Tatay at nanay. Parang inano ko yun kasi para tumatak sa akin, may kamay dito. Tapos sa kabila may kamay. May kamay, Parang ganun yung picture. Crinap lang. So, crinap lang. Sayang no? Oo, sayang. So, yun, magmula nun. Nag-solo-solo ka na. Solo, lagi. Gaano ka-importante ang family photos sa'yo? Ako, papiliin mo ako, wala nang time. Family photos o portrait solo ng bride, pipiliin ko yung family photos. Family photos. Di ba? Kasi yung solo ni bride, anytime. Pwede pa. post na. Pwede mo pang mahabol. Diba? Yung family photo, hindi mo na alam. Minsan, biglang may aalis na. O kaya, hindi naman mag-i-stay. So, hindi mo din alam kung importante siya eh. Tsaka nag-bihis sila eh. Yeah. Nag-bihis sila, nag-makeup sila. Diba? Tapos, hindi mo mapipicturean na maayos. Gano'n kadalas sa isang taon na ang isang pamilya nakabihis, nakaglam up? Wala. Tuwing wedding ko lang nakikita yun. Diba? Yung iba, masipag magpa-family picture. Pero or 80th, 75, 50. Pero in the usual family, hindi wala, naman. Hindi naman. Wala. So, ako, pinaka-importante sa akin. Ganda. Yun. Tangina, sarap to.
Cheers ulit. Iba talaga yung tubig dito. Oo, iba yung tubig dito. Sa ano, Binangonan. Nakakapulang, pula ko na nga. Grabe. Okay guys, kung natutuwa kayo sa pinapanood nyo, padala kayo stars. Hindi, sobrang ganda ng kwentuhan. Shoutout Raywin. Shoutout muna tayo, pahinga muna tayo ha. Pahinga. Isang oras yun, dire-diretso. 1 hour na yun? 1 hour na yun. Grabe, no? So, bubuksan na natin yung Q&A natin. Yan. Kung sino man yung gustong magtanong kay Mr. Pepe Fernandez, Peter Paul Fernandez. Let's go. Magtanong kayo na magtanong dyan. Kahit personal questions. Questions, yan. Shoutout muna tayo. Sige, sino ba? Si Raywin, nandyan. Dami. Si Gino Lopez, nanonood from QC daw. Juan Carlo Nabal, si Carlo, nanonood din. Kasama ko kanina yan eh. Ayan. May lakad Talaga? daw eh. Nakita kami sa Yayo. Yeyo. Yayo. Alam mo ba, hindi ko alam kasi parang, bakit Yeyo? Kasi Leo. Leo Nicolas. Nakuha nila sa anak nila ng bulit pa siguro, no? Ganda. Ayan, si Yeyo. Nice, ganda. Ayan, si Vince Katakuta nanonood. Si PJ nanonood. Dayag. Ralph Lee, pakis mga sir. Yan, FF Fernandez, sabi niya. Si Geoff Lagria. Si Homer nanonood. Si GJ, nagpadala ng stars. Yan, shoutout sa'yo. Si Floyd. Yan, nanonood. Idol yan. Si Eman Escalona Jr. nanonood din. Direct. Yan. Sino pa ba? Ayan, dami. Dami nating watchers, no? Ay, salamat Direct Eman sa stars, sa 55 stars. Yan. And guys, pala, yung subscription sa Monochrome, mapapanood nyo. Sulit yan, sulit. So, magbibigay ako doon ng mga tutorial and something, tsaka, yes, fun na rin yan para dito sa Monochrome na ginagawa natin, Yan. Sabi nga ni Pepe nung pagpunta rito nakaraan, sobrang magastos daw yung... Oo. Guys, kung alam nyo lang, sobrang, nung napapanood ko to, bata pa lang kasi ako, napapanood ko na itong Monochrome eh. Nung napapanood ko sa bahay yung Monochrome, alam ko na yung effort mo, yung time, for sure by gastos. Nung nagpunta ako last week, sabi ko, shit, grabe yung gastos mo, tsaka yung dedication. Mas thank you. Yung believe ko talaga. Ayan. Iba-ibang klase. Ayun, may tanong si Jordan Cabal. Anong export setting mo, Sir Pepe? Siguro sa SD ito. Anong? Export setting. Hindi ko alam kung ano yan eh. 1620 ba yun? Ikaw ba ng SD? Ako. Oh. Ako ng... Yung 3x2, yung 3x2. picture size, para hindi na ako mag-a-adjust ng left, right, tsaka para yung... Igigit na lang. Yun na yun eh. Pag sinalpak mo. Hindi ba nadidistort? Hindi ka 16:9? Hindi. 16:20, 1620 by 1080. So, sakto siyang 3x2. Sakto siya 3x2. Paano pagka panoramic or widescreen yung LED? May black sa gilid. Gigitnaan mo lang talaga. Gigitna lang. Magkakaroon ng black sa gilid. Ayun. Sino pa ba? Idol since grade 1 sabi, ano pong nagpa-stay sa inyo? Ito, sabi ni JR Borbe, ano pong nagpa-stay sa iyo na maging Canon user? Yan. Pero na-try mo kasi yung D90 before eh. Na-try ko. Bakit ako lumipat? Ba't ka lumipat? Yung after sale support. That time merong anong tawag doon? Yung Columbia. Columbia warranty. Pero hindi kasi papadala pa din sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Yung Canon kasi meron dito talaga. Si Wendy. Si actually, Wendy. Until now eh. Hindi ko sure Hindi ko sure kung hindi lang ako aware. Talaga? Pero feeling ko ngayon, Canon pa din yung maganda sa customer service. Maganda sa customers, sa repair, sa cost ng repair. Basta CMP. Pero durability tsaka yung image quality, anong... Sony ako eh. May na-edit kasi akong Sony, daling i-edit. Daling edit. So yung yung durability lang ng camera yung peace of mind. Peace of mind. Yung peace of mind kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo guys, hindi naman ako marangyang So ako hangga't di nasisira. Hindi ako masyado nag-upgrade. Pag kailangan na talaga. Tsaka, nananahimik yung mga team ko eh. Na naka-Canon eh. Pag nag-Sony ako, mapipilitan sila mag-Sony. Magpalit, diba? Hindi naman ganun kadaling mag-change system. Yes. Sobrang gastos, di ba? Pag ganun. So,
Ako, willing ako mag-change system basta may mag-sponsor. Actually, sino ba natin pwedeng tawagin dyan? Hindi yun. Si Mark Maya nagpadala ng 500 stars. Thank you very much, Mark Maya. Thank you. Every time to si Mark Maya nagpapadala to, sobrang thank you. Tiga Europe. Saan kaya sa Europe? Hindi ko alam Mark, saan ka ba sa Europe, Mark? Yan. Watching from UK. Tayo user kasi tayo Yung mga ganyan taga-ibang bansa, kinakaibigan natin yan. Para pa napunta tayo doon, may taga-pasyal ka na, tutulugan ka pa. Hindi, ang maganda kasi, pwede mo silang i-refer kung videographer siya, di ba? Yes. Kung may kliyente ka doon na yun. Hindi naman tayo user. Tsaka joke lang. Pero yung at is ka, Pops, saan okay mag-shoot? Yes. Anong oras? Kesa ikutin mo pa ng isang araw. Oo, diba? So, pag naghahanap kami, nakita kang picture na maganda, send mo sa kanya. Pops, alam mo kung saan to? Anong oras maganda yung sirit ng araw dyan? Malaking bagay. Si Eman may tanong. Sir Pepe, sobrang friendly mo sa industry. May nakaaway ka na ba minsan sa shoot? Ayan. Marami. Anong dahilan? Kwento mo nga yan. Bakit ka aawayin ng isang Pepe Fernandez? Feeling ko hindi naman talaga siya away na parehas kayong masama ugali. Kaya kayo nag-away. Feeling ko kaya kayo nag-away. Ako sa case ko. Kasi parehas lang kayong passionate sa ginagawa nyo. Parehas yung goal nyo naman na mapaganda yung siya bilang videographer, mapaganda yung ginagawa niya. Siya bilang coordinator na makapagtrabaho ng maayos. Ako naman, at the same time, gusto ko lang din maganda yung photos ko. Tapos nag-clash. Kasi parehas lang kayong passionate. Minsan dala din ng kabataan. Yes. Kasi pag bata ka, medyo mainit ka. Pero at the end of the day, pag iniisip mo, ba't ba kami nag-away? Wala lang. Wala naman. May bayad ba yun? Wala din. So parang doon pumapasok yung walang personalan trabaho lang. Yes. Away, kasi magbangga tayo dyan, mag-clash tayo shoot. Pero after ng shoot, bro, sorry pasensya na, ganyan. No. Nice. Meron pa rin naman talaga. Hindi na maiwasan yan. Hindi maiwasan. Siguro tampuhan, pero yung talagang away, yung suntukan kayo sa wedding, parang wala naman. Oo. Si Marvin, may tanong siya, how much yung subscription, boss? Yes, yung subscription pa is 55 pesos. Pagka, i-click nyo lang yung subscribe button dyan sa page natin. And to, may tanong si Raywin. Si Wiwi, no? Yung si Wiwi natin. Sinong matimbang? Si Jude o si Pepito? Si Pepito. Oo, si Jude, kuya ko lang yun si Pepito, employee 001 ko yan talaga. Oo. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, nandito. Galing. Ilang years na siya? 13 years. 13 years, galing. 13 years. Ayun. Paano mo nakilala si Pepito? Galing siya kay Mark din. May Mark din. Kay Mark Franco din. Galing siya. Kasi naglilo si Mark sa wedding Dami niya ng pera. Marami. Dami niya ng pera. Mayaman na. Ayan siya yan. Si Three-Legged Loft. Siya yan. Sana magpadala ng start, no? Si Mark Franco yan. Kilala ko yan si Mark dati pa. Sobrang lumang tao. Dami niya ng pera, daming paupahan, tsaka mga illegal na negosyo niya. Tapos nagpalit ng pangalan. Alam ko may tinatago ang chicks yan kaya nag-Three-Legged Loft ng pangalan. Galing mo, Mark, ha? Gusto namin yung mga galawan mo, kaibigan. Sana all. Si John Andrew Blazo, may tanong din, JPEG or RAW shooter ka, Sir Pepe? RAW plus JPEG. RAW plus JPEG. Bakit? RAW plus JPEG. Before JPEG kami. Safety ba? Si Mark Franco, JPEG shooter yan. Matagal ka akong nag-JPEG shooter. Kaya ako nag-RAW. Kasi noong 2017, yung nakwento kong ang wedding ko, Siyam lang. Wag naman sanang dumating. Pero may mga time na parang mahina yung wedding. Pwede kang maghukay ng mga pictures mong luma. Tapos? Kapag RAW. Kahit pangit pa yung technology that time, mas mababatak mo siya. Kulayan mo kung ano yung kulay na currently uso. Oo. Light and bright. Mukha ng bago mo sinut. Basta yung compo mo that time, timeless. So mukhang bago mo siyang sinut. Kwento may mo material sa akin, ka. ano ba yung style ng Pepe Fernandez? Meron ako kanina dito si Jepoy kasama ko papunta dito habang nagda-drive. Pinakita dark and moody ako dati. Talaga? Meron ako dark and creepy na nga Dark and creepy. Parang meron ako dati pre-debutant shoot, naging 4 siya. May mga slow shutter na 4 siya, mga ganyan.
So nag-dark and moody ako, tapos yung parang idol ko dati si Boss Oli. So Oli. nagpapaakyat din ako sa puno dati. Parang tapos bigla ko na-realize I don't have the same rich client as like him. So hindi flattering. Pag yung sa kanya ang ganda. Sa akin kahit nakuha yung shot, kahit hindi ganun kaganda kasi medyo parang hindi kami parehas. May something, hindi kami parehas ng client eh. Yes. So, nakita ko si Sir Nelwin. Pinost niya yung wedding ni Oyo Boy. Editorial niya. Oyo Boy tsaka Christine Hermosa. Tapos throwback photo siya. Throwback photo. Throwback photo. Oh, tagal na kasing kasal yung dalawa Tagal na. Pero ni-repost niya. Ang ganda. Ganda pa rin. Ganda Timeless. pa rin. Timeless. Doon, na-draw ako doon. Na-draw ako doon. Tapos parang dati kasi, parang meron ako this mindset na gusto ko, bawat wedding, lagi ako may isang unique na shot. Naiuwi, no? Kahit isa lang, di ba? Kahit sa amin din sa video, dapat meron ka isang iuwi na unique. Unique, oo. Pero kapag hindi din naman unique yung wedding, wala din eh. Nakaka-frustrate. Nakaka-frustrate eh, di ba? Tapos habol ka ng habol. So ngayon, parang sabi ko, let's just do our best na ma-document yung wedding, kung paano siya nag-unfold. Wala lang tayong ma-miss. Ma-capture lang natin lahat ng moments. Okay na ako dun. Yun yung naging parang ngayon, style ko hanggang ngayon. Galing. Una, hindi mahirap gawin. Kailangan mo lang masipag ka. Sa anticipation, hindi ka lang cellphone ng cellphone, hindi ka lang yosi ng yosi. Tapos alam mo lang yung flow ng wedding. Madali siyang i-maintain. Tapos, hindi nakakapagod. Tapos, na-enjoy mo yung wedding kasi napapanood mo rin kung ano yung nangyayari. Tapos ngayon, along the way, kung bigla kami makitang silip na maganda, may makita kang, bonus. Galing. Galing. Gano'n lang. Ganda. Malinis lang. Timeless. Ito, sabi ni Hayop ka raw, Mark. Si Henry. Question po, pwede pong pabukas ng gate? Si Nico Kyogi. Nico, kung nanonood ka, si J nandyan, tsaka si Ace nasa labas. Ayan, kumakain yata sa dining. Ito kasing bahay ko, parang bahay na ng mga magkuparkahan na to, no? Sila na nagbubukas ng gate, sila nang bahala dyan pagka nasa podcast ako. Ayan, si Rexel, nagpadala ng stars. Thank you sa stars, Rexel. Tsaka Boss Rexel. Si Marus Luna. Sinama ko niyan si Boss Rexel sa US din. Oo. Si Nico nagpadala ni start to kanina. Ang di pa na nagpapadala, si Homer. Yan. Si Homer, yan. Hindi pa nagpapadala ng star yan kahit kailan. May hugot. Ayun, joke lang. Ito, sino pa ba? Teka, hanap muna tayo question, ha? Sige, pabukas daw nung gate. Ang daming comment. Ayan. Wala nang questions, guys. Yan. Ayun. Yung subscription, guys, sa Cinemo, Cinemo kasi ako ng Cinema, sorry, kasi mas patagal kong kapit yung kaysa sa Monochrome, no? Sa Monochrome is 55 pesos lang. Ayan. Meron kayong makukuhang lot and pwede rin kayong makapanood nung yung parang live ko. Sikat ako eh. So, ayun, mayroon akong Q&A doon. Tanong yung gusto nyo, color grading, tungkol sa cinematography. 1 hour yun, 1 hour session, 2 months, twice a month kung gagawin. So, pag nag-subscribe kayo sa Monochrome, yun. Tapos yung lot, once a month, twice a month, meron tayo dyan na nilalagay. Yun, Boss Pepe. Ayun. Ayan na. Nabuksan na ba? Ayan na si Mr. Storbo eh. Oo, Storbo. Minanabo tayo ng podcast dito. Oy, Ace, ang ganda ng t-shirt mo, Evidencel, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Sakto, kasi may binigay sa aking Evidencel si, ayun, oh. Na vinyl, si Pepe. Sip-sip ako eh. Kaya papalindigan natin yan. Ayan. Ganda. So, nandito po si Nico Kyoge, no, ng NQ at Paparazzi. Nandito po. Oy, Nico, thank you sa feature. Nakita mo yung post ko kanina?
Oo, picture mo yan. Ibang klase, no? Ayan, ganda. Oo, naman. Tsaka yung nag-trend din yung picture ko na shoot nung nakaraan. Yung nakasuot ako. Meron na akong... Hindi, pang ibabaw yun eh. Vice Kapitan. Takbo kong Vice Kapitan sa Binangonan. Nung Palangoy, no? Vice Kapitan. Si Lawrence. Sige. Anong sabi ni Lord? Wedding video po, ano mas prefer niyong picture profile? Sa wedding video, ako yan. Ako yung ginagamit ko pag sa wedding. Tapos maganda yan. Subscribe siya. Pwede, no? Tapos, sasagutin mo yan sa April 1. Sa April 1. Yes. Oo, ganda na. Di ba? Yan. Narinig mo. Ayan. May tanong si Jasper. Sabi ni Jasper. Ano body ang gamit mong pang dual cam? Yan. Yung dati, di ba, Dream setup. nakita mo, ginamit mo dati yung dual cam ka, di ba? Mark 3 yung isa. Pero ngayon, bumili ako ng isa pang R6 eh. R6. Kakabili ko, lang kanina. Pero for the longest time, Mark 3. Mark yung 3, backup ko. Backup camera. Tapos R6 Mark 2. Ganda-ganda ako sa R6 Mark 2 tsaka Mark 1 kasi parehas na parehas yung kulay niya sa Mark 3. Hindi naman ganun kaparehas pero I think mga 95%. So pag kinulayan mo siya, sobrang daling ihabol. Parehas lang. Halos parehas lang ng So yun. Anong dream setup? Wala akong dream setup eh. Kuripot ako eh. Tapos hindi ako naniniwala sa I mean, kung marami akong pera, sige, bibili ako ng medium format. Bili ako ng... Alam mo ba, gusto kong bumili ng Hasselblad na medium. Hasselblad? Oo. Hassle lang. May nakita ako parang content creator, nag-shoot. Ganun-ganun lang. Akala ko, dami nang gumagawa. Pagtingin ko, Hasselblad na ang ganda. Pero, sa wedding, ang hirap bawiin. Tapos, parang, kung ako i-invest ko siya, na makakuha pa ako ng mas maraming wedding. Parang magkano ba yung parang kalahating milyon ba? 1 milyon? Unless ikaw si? Sino? Sabi ni Homer, medyo mayaman ka pala, Boss Pepe. Bakit naman? Bait. Si Margie. Sir Pepe, sabi ni Carl, sino past or current influences mo sa approach and Ayan, sinong influence mo ngayon? past and current? Sa past si lahat ng halos, siguro more than 70% na nalalaman ko sa photography, si Mark talaga, Mark Franco. Tapos yung mga pinag-shootan ko along the way, marami din tayo napulot dyan. Pero yung talagang tinitignan ko talaga, ang parang sabi nating 3, 4, Oli, Nelwin, Biben, Brian Binancio, tsaka Mango Red, no? Oo, Mango Red. Sasama ka ba sa interview ko sa Mango Red? Sama ako. Linak ko na nga eh. Linlock mo na. Oo. Sa linis, pinakamalinis, Toto. Toto, no? Toto. Ang dami galing ng photographer. Pero abroad, sino ang tinitingnan mo abroad? Mahirap banggitin yung mga pangalan eh. Puro Russian? Russian, kundi Russian, mga European eh. European, Oo, no? European. PM nyo si Pepe, pa-forward nyo yung Instagram. Sa US sila, Jeremy Chow, mga nasa... Marami din. Madami pa rin. Oo, dami. Yung mga... Dahil magagaling, no? Oo, dami. Dati, Pilipino talaga yung nangingibabaw. Pero ngayon, parang ang dami ng mga galing sa US, sa ibang bansa. Pero, sobrang mamahal. Sobrang mamahal. Di ba? So, doon natin pwedeng pasukin yan. Yun, di ba? Oo, kasi layo. Layo ng presyo eh. Yeah. Yun. Pepe, anong editing software po ang ginagamit ng CinemaWorks kapag nagko-color grade? Ang sagot doon, Sir Pepe. Ayun, sabi ni... Bali 55 pesos, subscribe kayo sa Monochrome Podcast. Tapos sa April 1, tune in kayo. Mga subscriber lang yung makakapanood niyan. Sasagutin lahat ni Boss Marbian. No holds bar. Yes. Lahat ng tanong nyo sasagutin ni Boss Marbian. Mag-subscribe kayo, guys. Sa ngayon kasi ako yung guest. Yung tanong dapat sa akin. Dapat si Pepe yung tanong. Tama ba yun? Dapat si Pepe. Sa April 1 tayo. April 1. April 1 tayo magtuos. Ayan. Sir Andrew, ano raw, EF or RF lenses, Sir Pepe? EF pa din tayo. Wala. Pero magja-Japan kasi ako next week. May mga plano akong biling ilang RF. Anong plano mong RF? 51.2 kasi talagang 50 heavy ako eh. Heavy ako ng 50 talaga. Kaya kong bumuo ng wedding ng 50 lang. 50 lang.
Hindi lang ganun kaganda. Pero kaya. Ang galing mo photographer eh. Kaya kasi yung group shot, 50. Di ba? Layo, lapit. Kaya. Details, 50. Gitna siya eh, di ba? Kaya 50. Magkano ba ang RF na 51.2 ngayon? Parang kaya ng 90, Nico? 90? 90K? Mura naman. 51.2 RF, 51.2? Japan? Mga second hand. Second hand? 90, no? Mura. Mura. Oh, bili tayo mga 4 siguro. Tangin. Tapos benta natin yung 3 dito Tatlo sa rito, Pilipinas. di ba? Para mabawi. Kahit mga 98, 100K. Kala nyo mayabang ako ha. Hindi ako mayabang. Negosyante tayo. Magkano yun dito? Magkano ba rito yun? 1 plus yun, di ba? Sa second hand, wala ka mabibiling 90. Oo. 100 plus pa rin siguro. 115, 120. Eto, sabi ni Mike. Boss Marv, pwede bang mag-live viewing dyan? Dala ko adobong tahong. Mike, oo naman. Grabe ka naman. Sabihin mo lang ako. Punta ka dito. Idol kita eh. Ako Boss Marvin, to be honest ha. Mas masarap manood sa bahay. Nandito last week, wala akong naiintindihan dun sa podcast ni Jack. Kasi nandyan ako eh. So parang masyado up close. Tapos hindi namnam. Mas masarap manood sa bahay. Ayan. So ipadala mo na lang adobo dito, tapos manood ka lang sa bahay. Pwede. Joke lang. Kasi ikaw lang naman iniintindi ko, brother. Oo, lala. Cavite yan. Malayo yan. Hindi naman sa Hindi, ang masarap kasi dito yung after podcast. Yun. Tama naman. Yung kwentuhan natin after podcast, tsaka before podcast. Yan. Ito medyo filtered eh. Medyo. Ayan. Sige. Sabi ni Riwin, Tol, kung di dahil sa negosyo, anong style ng shoot sa wedding ang gagawin mo para express mo yung art mo? Okay na ako dito eh. Kasi parang sinubukan ko din naman yung iba before. Ang hirap din kasi pag ikaw lang yung masaya sa art mo. Para siyang one-way relationship. Para kayong magjowa na ikaw na lang yung masaya. So, dito sa ginagawa ko ngayon, masaya yung couple, masaya din ako. So, hindi naman dahil simple siya, hindi na siya art. Art pa din siya kasi art siya eh. Art siya eh. Yun, huwag ka nang Raywin. Alam mo naman si Brother Raywin natin. Medyo maungkat yan eh. Joke lang. Ay, Raywin, pa-order ako ng sarap ng luto ni Mrs. Oo, grabe yan. Lagi kami nag-order dyan tuwing pag may okasyon. Yan. Parang nabanggit sa akin ni Raywin, magkasama kasi kami niya, nag-prenup kami parang 2 weeks ago. Sabi niya, parang hindi daw ata kailangan umorder. Kusa ata magpapadala dito sa Monochrome. Parang mag-i-sponsor ata. Ganun. Ewan ko. Mali ata yung dinig ko. Pero kilala ko yan, galante yan eh. Sa bagay. Grabe yung niyan. Meron pinatikim sa akin yan. Paps, Crispy Bicol Express. Ay, pucha, bago yun Grabe yun. Crispy Sobrang Bicol sarap. Express. Tas ang lutong nung liempo. Raywin, shoutout mo nga dito. Ano ba yung nyo? Yung tindahan nyo dyan? Ni Wifey. Flavors ata yun eh. Tanong si Sir Jordan, Sir Pepe, anong export settings mo sa Lightroom? Sinagot na kanina yan eh. Nasagot na. Ay, hindi. Iba ata. Yan yung resolution. Peso and quality. 100 ata yung quality ko. 100. Tapos yung pinakamalaking dalawa ina-export ko, bro. Isang for print, which is yung highest resolution. Tapos, yung for upload ko is 2080. Ay, 2040. Longest side. Longest side. Oo. Hindi ko maintindihan yun. Iba na yan. Parang yun ata yung Ayun. optimized for SOCMED upload. Paps, may tanong ako. Kasi, tagal mo na sa industriya. Nagsimula ka ng 2009? Around that, di ba? Yung mga, sa Accenture ka pa. 2009 yun, nagpo-photography ka na. Tapos 2012, nagtayo ka na ng Pepe Fernandez mo na yung logo mo sa tingin mo bro, ilang taon na ba yan? Ilang taon ka na ba sa industriya? 12. 12 years? 12. Turning 12 this year. 12 this year. Tingin mo, ilang taon ka pa tatagal dito sa industriya, sa wedding industry? Nung nag-start ako, sabi ko, 15 years lang. Lapit na. 3 years na lang. 3 years na lang. Nag-pandemic eh. Hindi counted yung 2 years, no? Parang ilang taon yun eh. 2 taon yun. Actually, parang 3 eh. Di ba? Parang 3 eh. So, tapos, iniisip ko parang ano ba iba pwede kong gawin. Parang wala akong maisip pa na ibang kaya kong gawin. Ito na yung
parang ito na yung gusto kong gawin Habang buhay. habang buhay. Mm. Hindi naman na habang buhay, hanggat may kumukuha, hanggat may nagtitiwala. Kasi kahit gusto ko to, wala na akong client. Wala na. Pero as long as may kumukuha at may nagtitiwala, ba't hindi? So, kung ako papipiliin, kung ako masusunod, yung sinabi ni Sir Jason, hanggang mamatay. Shoot. Sa ngayon, yun Sa yung ngayon. sagot ko. Kasi along the way, di mo din naman alam. Gaya ng sabi ko kanina, feeling ko accidental photographer ako. So, in the next 3 years, in the next 4 years, hindi ko naman alam kung may matutuklasan tayong bagong ano. So, titignan natin. Pero kung ngayon ako pag-decide din, hanggang mamatay. Mainit pa eh, no? Oo, mainit pa. Tsaka kaya pa. Kaya pa, Oo, kaya pa. Tapos siguro kung makatuklas ako ng ibang source of income, hindi ko pa rin siya bibitawan. Parang si Mark. Kung hindi na ako yung mismo mag-shoot, Oo. ako pa rin yung magmamanage. Gusto ko may photography business pa din ako. Kasi Sa ganun mo ka-love. Ganun ko siya kamahal. Ganun ko siya lalo ko siya na-appreciate ng pandemic. Pandemic, no? Oo, lalo ko siya na-appreciate. Nice. Any tips sa mga gustong pumasok, mga gustong maging travel photographer? Kasi given na yung mga photographer dito sa Pilipinas, wedding photographer. Pero kasi ikaw, Paps, ikaw lang yung kilala ko na ganyan, na doon sa industriya natin galing. So, meron ka bang tip para maging okay yung career nila na gusto nilang tahakin doon? Parang ang hirap kasi magbenta ng produkto na wala ka naman may pakita. Oo. So, kung gusto mo talaga siyang gawin, kailangan mo din mag-invest. So, means baka kailangan mong kailangan mag-travel talaga. Tapos, hindi siya kusang darating eh. Kailangan mo rin siyang trabahuin. So, start ka siguro na mag-invest ka na mag-travel din. Enjoy mo na lang din. Reward mo sa sarili mo. Start ka na. Kailangan kasi makita ng tao na lumilipad ka rin talaga. Tapos from there, siguro sama ko na din, build connections din talaga. Parang kahit na iba yung kapag meron kang parang nataniman before, tapos mas marami kang connections, mas maraming posibleng magpaano sa'yo. Kasi yung mga nakukuha ko ngayon, mga din pag nagpupunta ako na ibang bansa, yung mga nag-extra bookings, mga dati kong clients na rin, mga dati na rin, nakita na rin yung works ko. So, siguro sipagan mo lang din. Sipagan mo lang din mag-upload, maging visible ka, tapos trabahuin mo talaga. Tapos yung yung mga visa, kailangan lagi kang may ready. Like yung mga bansa na pwede kang mag-apply ng visa ng multiple entry, dapat meron ka kasi isang easiest way, your best anong tawag dito? Ability is your availability. Diba? Ganda doon. So kung merong studio, nakabook siya ng prenup sa Japan, na-deny siya ng visa. Meron kang visa. Nagtanong siya, may photographer na lilipad on my behalf. O, di kung may visa ka, di may Ikaw chance ka. Kung wala kang visa, walang chance. Walang chance. So, tama. Lahat ng pwede mong ready mo, pagandaan mo. Yun. Nice. Ilan taon ka na ba? Wala ka bang 40? 40, sakto. Sa tagal mong nandito sa bundong ibabaw, 40. Ako, 40 rin ako 42 ngayong taon. Ano yung life lesson na masashare mo sa amin? Hindi ako, baka sabihin, hindi ako masyadong religious sa tao. Pero meron akong favorite Bible quote. Yung Colossians 3:23. Sabi doon sa Bible verse na yon, kahit na anong gawin mo to ng buong puso. Wow. So, parang sabi niya sa English, whatever you do, work at it with all your heart. So, and everything else will follow. Basta kahit ano yan, bigay mo yung puso mo sa ginagawa mo. Ngayon, kung hindi ka mag-succeed, along the way, may matututunan ka. Lahat ng learnings na yon gamitin mo doon sa next journey na natakakin mo. Ganda nun. Grabe yun. Tama Colossians 3:23. Paborito ko yun. Tama di ba? Yung binabasa ko lang kasi sa Bible, yung kung ano yung sa wedding yung labis patient, labis kind. Oo, ano yan. Second book of Corinthians yan. So, yun lang Pero ganda nun. Tama yun.
Kasi kung hindi mo mamahalin yung ginagawa mo, Mabigat. Hindi ka mag-enjoy. Yep. Napipilitan ka lang talaga. Pilitan ka lang. Hindi ka tatagal. Oo. Okay lang na pera yung motivation mo. Pero gawin mo pa rin bigay mo pa rin yung buong puso mo rin sa ginagawa mo. Totoo yan. Di ba? Kusang darating yung pera. Tama. Yun, any last word, pare? Word of wisdom para ma-inspire yung ating mga subscriber or followers, no, yung mga nanonood ditong podcast na to. This is the last question, guys, and then last, mag-inom na. Siguro una, kung gusto mo mag-photography, tapos may trabaho ka, huwag ka muna mag-resign. Parang tignan mo muna kung yung kasi ako sinerte lang ako eh. Paano kung hindi? Resign na ako, wala pa akong ano. Yun, tapos totoo yung parang magandang may narinig kasi ako na parang your best marketing is word of mouth. Pero kasi hindi naman ibig sabihin na nakapesto ka, magiging relax ka na. Okay ka na. Oo. Kasi yung tinanim mo dati, isang puno lang yun eh. Oo. Eventually, ilan lang ng bunga ng isang puno eh. Kahit may puno kang hitik yung bunga, tanim ka pa rin. Kasi kung meron kang 5 puno, di mas marami kang word of mouth, mas marami kang bunga. Mas ano. Kasi parang ako, nagsalba lang din sa akin, feeling ko sa pandemic, yung sipag lang din na ginawa ko prior eh. Yes. Kung hindi ako nagsipag din nun, malamang nung pandemic, wala na. Laglag ka na rin. Oo, laglag na rin. Kasi medyo hindi naman sa reality. Marami talagang medyo na din, nakakalungkot. Pero ako sobrang thankful ako na nandito ka pa rin. Nandito ako. Parang after 12, 13 years, kahit pa paano nandito pa rin. Tapos yun, nakakapunta sa mga bansa na hindi ko na-imagine before na kaya kong puntahan. Kaya mo puntahan. No? Libre, bayad. Tapos pag-uwi ka ng Irish Spring. Oo. Nakakapag-brief ka sa snow. Oo, nakakapag di ba? Mga ganon. Mga kahit pa paano nagagawa natin na hindi naman natin na-imagine magagawa natin before. So, lang. Galing. Sipagan lang kung hanggat kaya. Yun. Ganda. Ayan. Ay, sabi niya, ito na raw, Pepe, manonood daw siya. Tapos na po, mamay. Tapos na po. Tapos na. Tsaka dumating. Oo. Magpapasalamat muna tayo sa ating sponsor, Aperture Philippines, sa Cinemaworks Wedding Art Film, at yung sa steak ni Je. And ay, sa Consolacion. Order lang po kayo. Message nyo lang po si Je. Jerome Consolacion. Yan. Ay, ito. Ano to, Ace? Dog food. May dog food po tayo. Ano ba to? Mane, galing kay Ace. Bali. Wow. Grabe. Oh. Pucha, pa. Bali. Ayan. Sino na bumili nito? Ikaw? Sa Manini Ace. Yan. Thank you very much. Yan. Ayan. Bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nagpadalang stars, no? Yun. Sobrang ganda ng episode. Thank you very much sa lahat ng nagpadala ng stars. Yan. Malaking tulong po yan para sa ating podcast. And doon po sa ating mga team replay, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, no? Yan. And yun, Boss Pepe, maraming salamat. Boss Barbie, thank you. Ikaw, ano bang sa kanila makikita? Promote mo kung saan kanila makikita. Wala, hindi nyo makikita. Hindi ako lumalabas ng bahay. Pag wala. Sa wedding. Sa labay. Pwede ko ba promote? Wala, hindi nyo makikita. Nasa bahay lang ako naglalagay. Sa Cavite, dyan. Pag Hindi, Instagram, tapos yung mga travel mo. Yeah. Next week. March 31 to April 7, Japan, Tokyo. Tapos April 17 to April 30, California area, LA, tapos San Diego. Tapos tignan nyo dun sa Instagram, Pepe Fernandez Photography. Nakalagay lahat doon, nakapost doon.
Pag nyo kasumang sa immigration, ha? Paharang nyo ako. Kaya medyo nililito-lito ko yung mga dates dyan. Hirap na. Gatrabaho lang tayo. May pamilya tayong binubuhay, guys. Yes. Yun. Mas Marby, thank you. Salamat, brother. Salamat sa pagpapaunlak, no? Oo naman. Malaking bagay ito para sa mga ating mga viewers, sa ating mga nanonood. Hindi ako dapat magpasalamat sa'yo kasi grabe yung mga inimbita mo. Feeling ko wala ka nilang ibang maimbitahan kaya ako nandito ngayon. Matagal ka nang nasa plano. So yun, see you again next week. Tapos yung yung podcast, yung Q&A ko sa subscribers group na huwag niyo kakalimutan yun. Subscribe na kayo, guys. See you next week and bye-bye! Bye! Tama kayo, mali kami. Tama kayo, mali kami. I'm not your doctor.